Aray! Aray ang tiyan ko! Namimilipit sa sakit na sabi ni Kiara. Nagle-labor na ata ako. Teka lang. Sambit nito habang pilit na tumatayo. Huminga ng malalim si Kiara at kinakalma ang kanyang sarili. Hindi siya pwedeng mataranta dahil wala siyang pwedeng ibang asahan kung hindi ang kanyang sarili. Mag-isa lang si Kiara sa bahay ng mga oras na yon. Wala ang kanyang tiya Feli, nasa sugalan. Inabot ng pilit ni Kiara ang baby bag na nakahanda mula pa noong isang linggo. Wallet at isa pang bag kung saan nakalagay naman ang kanyang mga damit. Matapos ay iika-ika itong lumabas ang bahay. Kahit hirap na pumara ito ng tricycle habang bitbit sa kanang kamay ang baby bag at nakasakpit naman sa kanyang katawan ang isa pang bag. Miss, kailangan mo ng tulong? Tanong ng driver. Okay lang po. Wika ni Kiara kahit ang totoo ay hirap na siyang pumasok sa loob ng tricycle dahil sa laki ng kanyang tiyan. Miss, saan kayo? Kalmadong tanong ng driver nang maramdaman itong nakapasok na si Kiara sa loob ng kanyang tricycle. Hindi ito nakatingin kay Kiara kaya hindi nito alam na nagkakandangirit na ito sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Sa pinakamalapit na ospital po. Pwede po bang pakibilisan? Pakiusap ni Kiara. Naku miss, baka mabangga tayo niyan kapag binilisan ko. Nakuha pang magbiro ng driver sa gitna ng sitwasyon. Kuya, please, hindi ko na kaya. Masakit na ang tiyan ko. Manganganak na ako. Napasigaw na si Kiara sa sobrang sakit. Kung kaya't nataranta na ang driver at pinaharurot na ang kanyang tricycle nang walang kasing bilis. Oh, malapit na tayo. May hagdan ha? Sige, hakbang. Mahinahong wika ni Kevin habang inaalalayan ang kasama nitong bulag na si Alexandro. Malapit na ba tayo? Sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko. Usal nito na may nangihinang tinig. Oo, malapit na. Ilang hakbang pa. Nasa harap na tayo ng pinto ng ospital. Tura ni Kevin. Nang malapit na sila sa may pinto, ay may narinig siya lang humahangos na tricycle. Paulit-ulit ang busina nito nang walang humpay. At ang nakarating nito sa harapan ng ospital ay dali-daling bumaba ang driver nito na may inalalayang babae. Buntis na babae. Tumabi kayo, manganganak na tong kasama ko! Sigaw ng driver. Kaya imbes na makapasok kaagad sa ospital, ay nahinto ang dalawa at pinauna ang babaeng kailangang manganak. Agad na may umasikasong nurse kay Kiara na makapasok ito sa ospital. Ngunit makaraang ma-interview at kilatisin ng head nurse na si Sylvia si Kiara, ay napag-alaman nitong wala siyang health card o insurance man lang. Pati mga government benefits ay wala rin siya. At ang trabaho nito ay nagtitinda lamang sa palengke. Tiningnan ni Sylvia si Kiara mula ulo hanggang paa. Tumaas ang kanyang kilay kaya naman sumabay ang pagkunot ng kanyang noo. Kitang-kita ito ni Kiara dahil hapit na hapit ang pusod nitong bun sa buhok kaya litaw na litaw ang malapad nitong noo. Idagdag pa ang makapal nitong salamin na nagbibigay ng karagdagang taray sa itsura ng head nurse. Diyan ka na muna sa waiting area. Marami pa kaming pasyente na mas importante kesa sa'yo. Mataray nitong sabi habang tinatapik-tapik ang ballpen na hawak niyang clipboard. Pero ang sakit na po ng tiyan ko. Every 5 minutes na pong interval ng sakit niya. Hindi niyo po ba ako pwedeng i-IE man lang? Tanong ni Kiara habang hinihimas ang kanyang tiyan dahil sa sakit. Ngumuwi naman si Sylvia sabay iling. Sino bang nurse dito? Ako o ikaw? Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? At saka, saan ba napulot ang sinasabi mong IE? Sigurado naman ako hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya huwag kang magsabi ng mga salita hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Sylvia. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sylvia sa pasilyo ng emergency. Nahinto ang ibang nurse at naawa na lang sa sinapit ni Kiara. Halo-halong emosyon naman ang naramdaman ni Kiara ng oras na yon. Ramdam niya ang pagpapahiya ni Sylvia sa kanya. Ngunit nangingibabaw pa rin ang sakit ng kanyang tiyan, kaya napaiyak na lang siya sa nangyari. Tapos iiyak-iyak ka dyan. Palibhasa, wala kang pinag-aralan.
Sino bang nagpapasok dito? Muling sigaw ni Sylvia. Nurse, grabe naman po kayo sa kanya. Sabat ni Kevin habang akay-akay pa rin ang kaibigang sa Alexandro. Pwede niyo naman siguro siyang sabihan na kung po pwedeng maghintay ka na muna dyan dahil marami pa kaming pasyente. Hindi mo naman siya kailangang sigawan. Wika naman ni Alexandro. Napabaling si Sylvia sa dalawang nagsalita. Tiningnan mula ulo hanggang paa. Madungis ang dalawa. Ang isa ay nakasalamin at may dalang tungkod. Madumi, mabaho. Pagtingin ni Sylvia ay may lumilipad na langaw sa paligid ng dalawa sa sobrang dumi nila. Humakbang paatras si Sylvia. Mga 3 hanggang 5 hakbang palayo sa dalawa. Sabay takip ng ilong at paatras si Sylvia. Mga 3 hanggang 5 hakbang palayo sa dalawa. Sabay takip ng ilong at paspas ng kamay sa kanyang harapan. At sino kayo? Sambit nito habang may nakaipit ang kanyang ilong ng isa niyang kamay. Sino nagpapasok sa inyo? Nabaling ang atensyon ng lahat sa dalawa. Huminto na rin si Kiara sa pag-iyak. Huminto na rin ang paghilab ng kanyang tiyan. Tila huminto ang mundo ng lahat. Kasi nilalagnat po tong kaibigan ko. Papatignan ko lang po sana. Nakangiting sabi ni Kevin na siya namang papalapit kay Sylvia. Alis! Tugon nito. Kumunot ang noon ni Kevin. Alis? Bakit po? Hindi ba't ospital naman po ito? Ang pagkakaalam ko po ang ospital ay para sa lahat. Bakit kami aalis? May sakit po itong kasama ko. Kailangan po niya ng sinabing alis eh. Sa tingin niyo ba sa itsura niyo yan makakapagbayad kayo ng bill? Ano to pagkakawang gawa? Hindi negosyo to. Ang tayong makakapasok lang sa ospital na to ay yung mga taong disente, may trabaho. Hindi mga katulad ninyo na palamunin ng lipunan. Sigaw ng nurse. Napanganga si Kevin sa sinabi ni Sylvia. Humigpit naman ang hawak ni Alexandro sa kaibigan. May pera ako. May pambayad. May trabaho. Biglang sabi ni Kiara habang tumatayo ng marahan. Agad na inalalayan ni Kevin si Kiara upang makatayo. Naiwan naman nakatayo si Alexandro at sinundan ng tinig niya nagsasalita. Ako magbabayad ng bill nila. Hindi na humihilab ang tiyan ko. Unahin niyo na sila. Baka mamaya lumala ang lagay niya. Tuluyan ng nayamot si Sylvia. Masyado na rin naaantala ang karamihan dahil sa eksenang pangyayari sa pagitan nila. Kaya naman pina-assist na ni Sylvia si Alexandro, habang si Kiara ay muling naupo at naghihintay ng mababakanting nurse upang mag-assist sa kanya. May kumatok sa pinto. Agad itong binuksan ng nurse na nag-aasikaso kay Kiara. Sa pagbukas nito ay bumungad ang isang hospital crib, tulak-tulak ng isa pang nurse. Eto na po si Baby Patricia, wika ng nurse na nagtulak ng hospital crib. Huminto ito sa gilid ni Kiara. Marahang binuhat ang isang sanggol at ibinigay sa ina nitong si Kiara. Kahit masakit pa ang kanyang katawan dahil sa pag-labor, ay pinilit nitong maupo. Inalalayan naman ito ng isa pang nurse. Nang makaupo na ito ng maayos ay inabot na ng nurse si Patricia sa kanyang ina. Kitang-kita ang dalawang nurse ang nangingilig na luha ni Kiara ng oras na yon. Ang liit niya. Ang ganda niya. Para siyang anghel. Wika ni Kiara habang titig na titig sa kanyang anak. Nakapanganak ng maayos si Kiara sa kabila ng sinapit niya habang siya ay nagdi-labor. Mabuti na lang at nag-iisa lang si Sylvia na may masamang ugali. Kaya nang umalis ito ay nagsilapitan ng mga nurse kay Kiara at inasikaso ito. Nurse, kamusta na po pala yung kasabay ko pong pumasok kanina sa emergency? Yung isa pang nasigawan ng head nurse? Tanong ni Kiara. Nagkatingin na ng dalawang nurse bago magsalita. Okay naman po ang lagay ni sir. Wala na rin po siyang dagnat. Nabigyan na rin po siya ng mga gamot. Kaso po, agad po siyang pinaalis ni head nurse eh. Wala na po siyang nagawa kasi po yung kasama niya umalis na rin. May pinuntahan yata. Kawawa nga po si sir. Bulag pala siya. At kaya nung tinulak siya ni head nurse palabas, ayun na, sub-sub siya. Siwalat ng isa sa mga nurse. Ano? Nasa na siya? Naku, kawawa naman siya.
Nag-aalala lang, sabi ni Kiara. Nagkasugat nga po siya sa bibig dahil po siguro sa pagsubsob niya. Ginamot naman po namin agad siya nung umalis na si head nurse, kaso hindi po namin siya mapabalik sa loob. Kahit awang-awa po kami kay sir. Baka mawalan po kasi kami ng trabaho pag ginawa namin yon. Ani naman ang isa. Natapos ang magdamag ay nakarecover kaagad si Kiara, kaya pwede na siyang ma-discharge. Pinakisuyuan ni Kiara ang nurse sa samahan siya upang kunin ang kanyang bill bago ma-discharge noong araw na yon. Walang ibang kasama si Kiara. Mabuti na lang at mabait ang nurse na kanyang kasama kaya sinasamahan siya nito. Nasa billing na ang dalawa at pagkaabot ng babae sa bill ni Kiara ay napabuntong hininga ito. Kulang ang pera ko. Paano kaya to? Wika ni Kiara sa kanyang sarili. Sobra pa dapat ang dalang pera ni Kiara para sa kanyang panganganak. Ngunit dahil sa karagdagang bill gawa ng kanyang pagtulong ay kinapos ito. Napahawak naman si Kiara sa kanyang noo na siyang pinag-aalala ng nurse niyang kasama. Ma'am, ayos lang po kayo? Tanong ng nurse. Inalis ni Kiara ang kamay niya sa noo at tumayo ng maayos. Oo, okay lang ako. Medyo nahilo lang ako. Tugon nito at pilit na ngumiti. Talaga lang ha? Bakit hindi mo na lang aminin na kaya ka nahilo ay dahil nakita mo yung bill mo? Sabihin mo na kasi. Kayabangan lang talaga ang meron ka. Anong sabi mo kahapon? Ikaw ang magbabayad ng bill ng pulubing yon. Na dinumihan pa ang hospital bed ko sa emergency. Kaya lahat ng dinumihan niya, hinawakan niya, at ginamit niya ay naka-charge sa'yo. At ngayon nahihilo ka dahil wala kang pabayad. Biglang singit ni Sylvia na bigla na lang sumulpot kung saan. Napatingin si Kiara sa kinaroroonan ni Sylvia. Naguhumiyaw pa rin ang noon nito dahil sa hapit na hapit nitong pusod. Oh, bakit ganyan ang tingin mo? Hindi ba totoo? Mataray nitong sabi. Samantala, nasa sasakyan naman sina Alexandro at Kevin. Katabi ng driver si Kevin habang hawak nito ang kanyang tablet at stylus. Si Alexandro naman ay nasa likod, nakasandal habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan. Marami man itong nakikitang gusali, sasakyan at poste sa labas ng bintana ay hindi niya ito alintana. Namumutawi nito ang isang babae. Ang babaeng kanyang nakilala 9 na buwan na ang nakalipas. Congrats, Alexandro! You really knocked it off! Ang layo ng lamang mo sa kalaban mo. And take note, first time mong tumakbo. The people in the province really love you. Pagbati ni Kevin sa kanyang matalik na kaibigan matapos itong manalo sa halalan bilang mayor. Na, hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang talagang ituloy ang pangarap ni Dad to serve the people. This is my dream. And this is only our start, Kevin. Pangako. Itong probinsyang to, gagawin kong lugar kung saan lahat ng kababayan ko ay mumumuhay ng patas. Walang mahirap, walang mayaman, pantay-pantay, pakikinggan, aaksyonan na tutulungan ng bawat mamamayan. Walang kukonsintihin, walang kikilingan. Anay ni Alexandro. Lumapit si Kevin at ginulo ang buhok ng kaibigan. Sabay kutos ito ng mahina. Ano, nilawan ka na ba talaga ng kumpanyahan? Ako lang to bro, tama na. Naririndi na ako sa mga ganyang salita. Let's enjoy the night and have fun. Let's drink to that. Sabay taas ang bote ng alak. Sobrang saya ng lahat. Panay ang papuri at bati ng lahat sa bagong mayor na si Alexandro Santiago, ang pinakabatang mayor na naitalaga sa probinsyang yon. Maraming dumalo sa selebrasyon, mga kapartido kasama sa kumpanyahan. Ngunit wala ng mga oras na yon ang kanyang pamilya. Medyo nakaramdam ng lungkot ang binata ng dahil dito. Ngunit may inihanda namang sorpresa si Kevin na makakapagtanggal ng lumbay ng binata. Sa isang hotel ginanap ang kasiyahan. Exclusive para sa mga taong inimbitahan ni Kevin para sa sorpresang pagdiriwang. Habang abalang lahat ay 2 babaeng pinapasok ni Kevin. Siya na ba yun? Tanong ni Kevin sa babaeng pangalan ay Feli. Opo, sir. Siguraduhin mo lang na walang sabi to, ha? Tumango si Feli ng makailang ulit. Sige, iakyat mo na siya.
Utos ni Kevin sa isang bellboy na siya ay tumingin dito. Matapos ay bumaling ito sa babaeng kasama ni Feli. Miss, pasayahin mo ang kaibigan ko ha. Ikaw nang bahala sa kanya. Opo. Nahihiyang sabi ng babae. Siniko ni Feli ang bebe. Ayusin mo, huwag mo akong ipapahiya. Impit nitong sabi. Malapit nang matapos ang kasiyahan at ang babaeng ito ang regalo ni Kevin para sa kanyang matalik na kaibigan. Inihatid na ng bellboy ang babae sa kwarto. Si Kevin naman ay bumalik na rin sa loob upang makahalubilo sa mga tao. Magpapalit na ang babae ng damit. Kulay dilaw ang kulay ilaw sa kwarto. May kadiliman ng iba pang bahagi kaya naman hindi nito maaninaw kung nasaan ang banyo. Napagdesisyonan na lang ng babae na sa tapat na lang ng kama magpalit. Inilapag sa sahig ang kanyang bag at binuksan. Inalabas ang lingerie nitong kulay pula. Inilatag sa kama. Handa na itong magtanggal ng damit. Inuna nito ang kanyang blouse sa suot. Matapos ay ang panloob nito. Sunod ang kanyang pantalon at nang ibaba niya na ang kanyang pambaba, ay biglang nagbukas ang pinto. Nagkatitigan sila ng lalaking pumasok. Hindi nito maaninaw ang mukha ng lalaki. Mabilis na tinakpan ng babae ang masela niyang bahagi at biglang tumalikod. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit hindi siya pwedeng umatras. Malaking halaga ang kapalit ng kanyang gagawin at kailangan nito ng kanyang tiyahin. Kaya huminga ito ng malalim at pumikit. May mga hakbang siyang narinig papalapit sa kanya. Kaya papalapit ang lalaki, lumakas din ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hinawakan ng lalaki ang balikat niya at hindi niya maiwasang manginig. Nagulat ang lalaki. Sorry, wika ng lalaki at biglang napaatras. Narinig ng babae ang banayad na boses ng lalaki. Sa isang iglap, ay nawala rin ang kanyang kaba. Tila nahalina ito sa boses nito. Umatras man bahagya ang lalaki na sa likuran pa rin ito ng babae. Huminga ng malalim ang babae matapos ay nagsalita. Okay lang po ako, nagulat lang po ako. Sabit nito. Muling lumapit ang lalaki. Nagkaroon ng lakas ng loob. Hinalikan nito ang balikat ng babae at hinawakan ng bewang. Nahuhumaling ang lalaki sa amoy ng babae. Anong pangalan mo? Tanong nito. Kiara. Tugon nito habang sinisiil ng lalaki ng halik ang likod ni Kiara. Nang marinig ng lalaki ang pangalan ni Kiara, ay lalo itong nasabi. Iniharap nito si Kiara sa kanya at doon na nakita ang mukha ng isa't isa. Nabihag ng matipunong katawan ni Alexandro ang dalagang si Kiara. Nag-aalab ang gabing yon. Ang mga halik na Alexandro sa buong katawan ni Kiara at ang mga haplos nito sa katawan ng dalaga na nagbibigay ng init dito. Napansin ni Alexandro na hindi alam ni Kiara ang gagawin sa bawat kilos niya. Kaya naman nalaman nitong pirhen pa ang dalaga. Hindi ito nadismaya bagkos lalo itong nahumaling sa dalaga. Isang gabing punong-puno ng kapusukan. Lahat ng ipagawa ni Alexandro ay malugod na ginagawa ni Kiara nang walang angal. Kaya naman bilang gante, ay ibinuhos ni Alexandro ang kanyang buong lakas upang ibigay ang lahat kay Kiara. Pumutok na ang araw. Tapos na rin ang kapusukan ng dalawa. May pumasok ng liwanag sa siwang ng kwarto ni Alexandro at tumama ito sa kanyang mga mata. Sa kanyang pagmulat ay nakita niya ang isang babaeng nakayakap sa kanya. Si Kiara, mahimbing na natutulog. Hindi niya akalaing sobrang ganda ng babaeng kanyang nabihag. Hinawakan nito ang pisngi ng dalaga. Hinawi ang nakakalat ng buhok sa mukha. Sabay hinalikan nito sa noo. Nagulat si Alexandro sa kanyang ginawa. Mali ito. Usal nito sa kanyang isipan. Marahang umalis si Alexandro sa tabi ni Kiara. Kinumutan ng dalaga at umalis. Mula ng araw na yon ay hindi na maalis sa isipan pa ni Alexandro si Kiara. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay naaalala niya ang gabing yon. Ang init na kanilang pinagsaluhan at nais pa niyang hanapin si Kiara. Sinubukan niya ngunit kahit si Kevin ay hindi ito mahanap. Dagdag pa ni Kevin, matapos ang transaksyon na lang yon ay hindi na rin nagpakita si Feli sa kanya. Nakakalungkot man ay pilit nang ibinaon ni Alexandro sa limot ang nangyari.
Hanggang sa bigla niya itong naalala nang makitang babae sa ospital. Habang inaalala ang nakaraan, 9 buwan na ang nakalipas ay biglang namutawi sa isipan ni Alexandro ang babaeng nakita niya sa ospital. Nang siya ay nagpanggap na bulag at pulube kasama si Kevin upang bisitahin ang operasyong nagaganap sa nasabing ospital. Hindi niya akalaing manunumbalik ang lahat ng to sa kanyang alaala. Hindi niya maiwasang mapaisip. Pagkumparahin at alalahanin ang itsura ni Kiara ng babae sa ospital. Alexandro, ayos ka lang? Tanong ni Kevin. Kanina pa kita tinatawag, nakatulala ka lang dyan. Kinusot na Alexandro ang kanyang mga mata at umunat ng bahagya. Yeah, I'm fine. Masyado lang ako napagod at na-stress sa ginawa natin kahapon. Kamusta na kaya yung babae na tumulong sa atin? Tanong ni Alexandro sa kaibigan sabay hawak sa sugat sa kanyang baba. Gusto mo bang ipahanap ko siya? Alam ko doon naman siya nanganak kaya sure akong may record siya sa ospital. Biglang nabuhayan ng puso ni Alexandro, ngunit hindi niya ito pinahalata sa kaibigan. Sige, ipahanap mo siya, para naman makapagpasalamat tayo sa ginawa niya. Utos ni Alexandro. Samantala sa ospital, sinundunan ni Feli ang mag-ina. Tila may suot itong maskara. Nakangiti sa lahat. Para bang ulirang tiyahin na mahal si Kiara. Akay-akay pa siya nito nang sumakay sila sa tricycle. Ngunit na makatungtong na sila sa kanilang bahay, ay siya ring pagtanggal ni Feli ng kanyang maskara at lumabas na ang tunay nitong kulay. Lintik naman na Kiara. Bakit ang laki ng bill mo? Sigaw ni Feli. Chang, pwede bang mamaya mo na ako sermonan? Natutulog si Patricia. Wala akong pakialam sa Patricia na yan. Nasa pamamahay kita. Kaya lahat ng gusto ko, gagawin ko. At sino yung puluwing binayaran mo ang bill? Ano ka, mayaman? Nagbabayad ng bill ng iba? Bayani ka ba? Sigaw ni Feli. Chang, nakakaawa po kasi yung lalaki. Hindi ko naman po akalain na ganun pala kalaki yung magiging bill sa ospital na yun. Nag-inquire ako noon at sapat naman na yung perang naipon ko kaso mahalang talaga sila maningil. Paliwanag ni Kiara. Kiara! Gigil na sabi ni Feli na halos pumutok na ang ugat sa lieg. Namumula na rin ito ng sobra. Ano ka ba talaga? Inutil o sadyang tanga lang? Malamang lalaki ang bill mo dahil may isang tao ka pang binayaran. Halos maligo na si Kiara ng laway ni Feli dahil sa pagsisigaw nito. Mabuti na lang at bago siya bungangaan ni Feli ay nailapag niya na sa kanyang kwarto ang kanyang anak at mahimbing pa rin itong natutulog. Gusto mang ipagtanggol ni Kiara ang kanyang sarili ay hindi na nito magawa dahil kung hindi dumating ang kanyang tiyahin ay hindi rin sila makakalabas sa ospital. Sayang lang ang pagpapaaral ko sa'yo ng high school. Ang tanga-tanga mo kasi. Sino ba naman kasing may sabing magpabuntis ka? Sigaw ni Feli. Nagpanting ang tenga ni Kiara. Talaga? Ako pa talagang may kasalanan kung bakit ako nabuntis, Chang? Sabihin mo, sinong nagbenta sa akin sa lalaking yon? Sino? Sigaw ni Kiara. Na-scam si Feli sa isang online app. Malaking pera ang nawala sa kanya at kailangan niya mabayaran yon sa lalong madaling panahon. Hindi na nito alam ang gagawin. Wala na siyang mautangan dahil baon na rin siya sa utang. Isang araw ay nakatulala si Feli sa maliit na lang sala na siya namang pagpasok ni Kiara. Kakauwi lang nito galing sa pagtitinda sa palengke. Nagmano ito kay Feli at pagkamano nito ay nakita ni Feli ang hulma ng katawan ni Kiara. May naisip itong ideya. May kakilalang mamasang si Feli. Nagpapahanap ito dito ng mapagbebentahan kay Kiara. Saktong-sakto at naghahanap noon si Kevin. Agad na ipinakita ni Feli ang litrato ni Kiara. Ibinigay sa mamasang. Bago pang kasiyahan ay ipinakita na ng mamasang kay Kevin ang litrato ng pagpipilian. At ang napili nito, si Kiara. O ayan, nilabhan ko na yung lingerie na binili ko sa Tiangge. Hindi na yan amoy tokador. Finapkon ko pa yan para mabango. Ani Feli habang tinutupi ang lingerie at nalagay sa bag ng dalaga. Galingan mo Pinanood mo naman yung mga sinend ko sa'yo. Ganon dapat para masiyahan siya.
Tapos, igiling mo ganito. At kumembot pa si Feli sa harapan ni Kiara habang nakaupo. Chang, tama na. Naiiyak na sabi ni Kiara. Imbes na maaway, binatukan pa ni Feli ang pamangkin. Ang arte-arte naman ito. Parang makikipagtali ka lang naman. Ginagawa naman yan ng lahat. Makikipagtalik sa lalaki hindi ko kilala. Tiyang naman, pwede naman natin gawa ng paraan yung utang mo, pero wag yung ganito. Hindi. Tumaas ang boses ni Feli at tumayo na rin ito at dinuro si Kiara. Baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa akin, malabang pulubi ka ngayon. O hindi kaya sumunod ka na sa mga magulang mo. Kaya wala kang dapat ireklamo. Naiintindihan mo? Sabay duro sa noon ni Kiara. Napaluhan na lamang si Kiara hanggang sa humagulhol ito sa pag-iyak. Wala pa siyang nagiging nobyo sa kanyang edad. Ni humalik ay hindi niya pa nagagawa. Tapos sa isang iglap, lahat ng yon ay kailangan niyang gawin sa isang estranghero na hindi niya kilala. Hindi niya pa nakikita, kaya punong-puno ng takot ang dalaga. Tama na nga yung pag-iinarte mo. Wala kang choice kundi ang sumunod sa gusto ko. Hala, maghilamos ka doon. Ayoko makikitang mugtuyang mga mata mo. Ayoko mag-inarte ka pagdating natin doon. Naiintindihan mo? Utos ni Feli kay Kiara. Tumango na lang si Kiara habang umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Matapos ang gabing yon, matapos isuko ni Kiara ang lahat-lahat sa lalaking hindi niya kalala, ay nagising siyang mag-isa sa kama. Nakakumot ang kanyang hubad na katawan. Nakatupi ang kanyang damit at nakapatong ito sa side table ng kama. Marahan itong inangat ang kumot at tiningnan ang hubad niyang katawan. Totoo ang lahat ng nangyari kagabi. Hindi iyan isang panaginip. Wika nito, sabay marahang umupo at hatak-hatak pa rin ang kumot pataas. Nang nakaupo na ito, tinupi ni Kiara ang kanyang mga tukod at ipinatong ang kanyang muka sa mga ito. Hindi niya maiwasang lumuha. Dahil labag sa kalooban niya lahat ng nangyari ng gabing yon. Matapos mahimasmasan, ay natauhan na si Kiara. Kailangan niya nang umalis sa lugar na yon. Kaya naman kinuha niya na ang kanyang damit at sa kanyang pagdampot ay may nakapatong itong matigas na bagay. Pagbuklat niya sa kanyang damit, isang sobre na may lamang makapal na bagay. Pagbukas niya sa sobre ay puro asul na pera ang kanyang nakita. Sa kanyang pag-uwi ay agad siyang kinamusta ng kanyang tiyahin. Anong itsura ng mayor? Gwapo ba? Sa palagay mo makakaulit ka pa sa kanya? Pinaligaya mo ba siya? Ginawa mo ba yung mga sinasabi ko sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Feli. Tiyang, pagod ako. Pwede po bang wag na natin yun? Opo. Ang sabi ko, ikwento mo ang nangyari. Anong pagod-pagod ang pinagsasasabi mo? Naghubad, humigat, bumukaka ka lang naman kagabi. Ano nakakapagod doon? Gustong sumigaw ni Kiara. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Gusto niyang ipaintindi sa kanyang tiyahin na hindi niya gusto ang lahat ng nangyari. Ngunit wala na siyang lakas. Tila pati siya sa kanyang sarili ay nandidiri na sa kanyang ginawa. Hanggang naisip nitong, pwede naman siyang humindi ng gabing yon dahil mukha namang mabait ang lalaking kanyang nakasiping. Subalit, wala siyang ginawa. Hinayaan lang niya itong pagsamantalahan siya. Kunin ang kanyang pagkabirhen. Tahimik lamang noon si Kiara at nagumpisa na namang lumuha. Sige, kung ayaw mo magkwento pagbibigyan kita. Pero akin na yung tip na binigay sa'yo. Wika ni Feli sabay lahad ng kanyang kamay. Po? Nagtatakang tanong ni Kiara. Walang balak ibigay ni Kiara ang perang iniwan ni Alexandra sa kanya. Noong una ay magulo ang kanyang pag-iisip. Hindi niya alam kung anong uunahin or iintindihin. Ang pait ng kanyang dinanas o ang pag-isipan kung saan gagamitin ang perang kanyang hawak. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo ni Feli, ay nakapagdesisyon si Kiara na gamitin ang pera upang siya ay makaalis sa poder ng malupit niyang tiyahin na si Feli. Subalit, huli na ang lahat. Nakita na lang nito si Feli na kinakalkal na ang kanyang bag. At nang nakaabot na ito sa pinakailalim, ay nakita nito ang sobre na may lamang pera. Sinasabi ko na nga ba? At may bala ka pang kupitan ako.
sabay sa bunot kay Kiara. Takang aagawin na ni Kiara ang pera ngunit hawak na ni Feli ang kanyang buhok. Kinaladkad papunta sa kwarto nito at kinulong. Pagod ka, hindi ba? Diyan ka lang. Magpahinga ka hanggat gusto mo. At ikinulong na ni Feli si Kiara ng ilang araw. Baka sa mata ni Kiara ang galit. Halos mandilim ang kanyang paningin sa kanyang tiyang Feli dahil sa mga sinabi nito sa kanya. Idagdag pa na naalala nito ng malinaw ang bawat detalye ng kanyang dinanas ng mga araw na yon. Natameme si Feli. Natatakot din ito para sa kanyang sarili. Ngayon niya lang nakita si Kiara na ganoong kagalit. Mabuti na lang at bago pa mawala sa kanyang sarili si Kiara ay biglang umiyak si Patricia. Yung anak mo umiiyak na. Patahanin mo nga baka makabulahaw pa ng mga kapitbahay. Utos ni Feli. Huminga ng malalim si Kiara at pinuntahan ng anak. Kinarga niya ito at kinausap. Shh, anak, andito na si Mama. Sambit ni Kiara habang nakatitig sa kanyang anak. Nang narinig ni Patricia ang tinig ng kanyang ina ay tumahan na ito. Ngumiti at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Segundo lang ang lumipas ay muli na itong nakatulog. Sorry anak ha, kung narinig mo ang sigaw ni Mama. Wika ni Kiara at hinaplos ang maliit na kamay ni Patricia. Habang natutulog ang kanyang anak ay titig na titig si Kiara dito. Sabay sumagi sa kanyang isipan ang ilang mga bagay. Tulad ng ginagawa ni Feli sa kanya. Bigla itong nangamba, natakot at hindi lang sa kanyang kapakanan, kung hindi para sa kanyang anak. Bigla nitong naisip, paano kung muli itong masangkot sa isang scam? Kasalukuyan pa namang nahihilig si Feli na sumagot sa mga survey at makipag-chat sa mga hindi kilalang taong nagpapautang daw ng malaking halaga. O hindi kaya magbibigay ka lang ng ganitong halaga, ay doble o hindi kaya triple ang balik. Makalipas ang ilang araw. Biglang dumagsa ang ganoong mga pangyayari sa isipan ni Kiara. Babae si Patricia at hindi malayong baka isang araw ibenta rin si Patricia ni Feli na hindi niya alam. Pumatak muli ang mga luha ni Kiara sa sobrang takot. Niyakap nito ang anak niya at tila ayaw nang mawala ito sa kanyang paningin dahil sa takot. Subalit, sa kabila ng lahat ng to, tila nakaramdam ng tapang si Kiara. Lakas ng loob at tibay ng damdamin. Pinahid nito ang kanyang mga luha. Kailangan natin makaalis sa impyernong to, anak. Hindi ako papayag na pati ikaw ay danasin mo ang lahat ng dinanas ko. Hindi ako papayag na mahawakan ka sa leeg ni Chang Feli. Hayaan mo, anak. Magpapalakas lang si Mama. Tapos gagawa si Mama ng paraan para makaalis tayo dito ang dalawa, anak. Konting tiis lang muna, anak. Wika ni Kiara habang nakatitig sa maliit na mukha ng kanyang anak. Ilang araw lang nakalipas ay bumalik na si Kiara sa pagtitinda sa palengke. Hindi man magandang tingnan ay dala-dala niya si Patricia. Humanap lang ito ng pwesto kung saan pwede si Patricia na makahiga. Hinarangan ng karton ng paligid at tinapatan ng electric fan. Nahahabag man sa itsura ng kanyang anak ay kailangan niyang kumayod. Wala naman siyang ibang pagkahabilinan kay Patricia. Kaya ito na lang naisip niyang paraan upang alagaan ang kanyang anak sabay kumita ng pera. Naging mabait naman ang ilan niyang kapwa tendera. Nag-ambagan ng mga ito upang bilhan si Kiara ng maliit na crib para kahit papaano ay hindi nakalagay sa karton si Patricia. Sobrang laking pasasalamat ni Kiara sa kanyang mga kasama dahil kahit papaano ay may mga tao pang may busilak na puso hindi tulad ng kanyang tiyahin na si Feli. Ay, sa wakas nakauwi na rin. Wika ni Kiara. Kakarating lang nito galing palengke. Maaga sila nakauwi dahil maagang naubos ang kanilang paninda. Tila naging lucky charm ng tindahan si Patricia dahil malakas ang kita nila simula nang dumating ito sa kanilang pwesto. Nasa tabi ni Kiara si Patricia. Inilapag nito ang sanggol sa sofa katabi niya. Habang siya ay namamahinga, ay siya namang pagkaway ni Patricia sa hangin. Tila naglalarong mag-isa. Habang pinagmamasa ni Kiara ay unti-unting nawawala ang kanyang pagod. Nang biglang may kumatok sa pinto. Sunod-sunod ang pagkatok. Nagtataka si Kiara bakit gano'n na lang nanggigigil ang kumakatok. Sandali lang, heto na! Sigaw ni Kiara. Binuhat nito ang anak tsaka nagtungo sa pinto upang ito ay buksan.
Bumulaga kaagad ang namumutang itsura ng kanyang Chang Feli. Halos mawalan ito ng kulay sa sobrang putla. Nanginginig din ito na tila nakakita ng multo. "Oh, Chang, bakit ganyan ang itsura mo?" tanong ni Kiara. "Kiara, hindi ko alam kung anong nangyayari. Maniwala ka. Hindi ko kayo binenta sa kanila." Nanginginig na sabi ni Feli. "Binenta? Anong?" Namadla si Kiara. Tila ang kanyang kinatatakutan ay nasa kanyang harapan na. May lumapit na lalaking nakabarong. Doon lang nito napansin na may mga kasama ang kanyang tiyahin ng mga lalaki nakabarong at naka-shades. Pinapalibutan nito at ang iba ay nakalapit na sa kanya. "Miss, sumama na lang po kayo sa amin. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami masamang tao." Wika ng isang lalaki at panayad na hinawakan si Kiara sa braso. Niyapos ang mahigpit ni Kiara ang anak. Wala na silang gamit na madampot man lang. Sinakay si Kiara at Patricia sa isang itim na van, kasama ang mga lalaki na kabarong. Naiwan na mag-isa si Feli. Nakatayo sa pinto. Hindi alam kung paano nangyari ang lahat ng to. Sa loob ng sasakyan, hawak pa rin ni Kiara si Patricia. Gising ang sanggol ng oras na yon. Dililibot ang mga mata sa loob ng sasakyan. Madilim ang paligid kaya bigla itong umiyak. "Pwede po bang pakibuksan ng bintana? Okay, ilaw, natatakot po kasi yung anak ko. Papatahanin ko lang po." Natatakot na sabi ni Kiara. Ngunit patapos niyang sabihin ay binuksan agad ng driver ang ilaw ng sasakyan. Pinatahan ni Kiara si Patricia at kinausap na kinantahan hanggang sa kumalma ito. Ilang minuto rin nilang sinuong ang kalsada hanggang sa hindi na pamilyar si Kiara sa kanilang dinadaanan. Kung ano-ano ang kanyang iniisip. Mga lugar tulad ng abandonadong bahay o di kaya ay lumang warehouse. Doon niya naiisip na doon sila dadalhin ng mga lalaki. Humigpit lalo ang hawak niya sa kanyang anak hanggang sa huminto na ang sasakyan at bumukas na ang pinto. Unang bumaba ang mga lalaki. Sunod ay inalalayan naman siya ng lalaking kanyang katabi. Naiwan ng iba. Ngunit ang lalaking kanyang katabi at isa pang lalaki ay kasama niyang pumasok sa isang bungalow na bahay. Pinaupo siya sa mga ito sa sofa. Inalok ng maiinom. Tinanong kung may gusto ba itong kainin at kung may kailangan ba ang sanggol na si Patricia. "Wala po." Ito lang ang tanging tugon ni Kiara sa lahat ng tanong na iyon. Umupo sa katapat na sofa ang isa pa sa mga lalaki. Nagtanggal ng shades. Ito rin ang lalaking lumapit sa kanya kanina sa bahay at kalapit niya buong biyahe. "Kiara," wika nito pagkatanggal ng kanyang shades. "Alexandro?" Nauutal nitong sabi. Napayuko, ngumisi at nagpunas ang pawis sa kanyang noo at saka tumunghay. "Kiara, sorry kung sa ganitong paraan kita dinala dito." Hindi na nakapagsalita si Kiara. Hindi niya alam kung siya ba'y matatakot o hihinahon. Sasaya ba o malulungkot sa muli nilang pagkikita ni Alexandro? Nandoon din si Kevin sa may kusina. Naghahanda ng maiinom nila at merienda. Hindi makatingin si Kiara ng diretso kay Alexandro. Gayon din naman ang binata. Tila nagkakahiyaan ng dalawa. "Ahem." Tikim naman ni Kevin habang bitbit ang tray na may juice at tinapay. "Dapat din ako humingi ng tawad sa'yo, Kiara. Ako may pakana ng lahat ng yon. Ako naghanap ng babae para, alam mo na, regalo kay Alexandro. Kaya sana huwag kang magalit sa kanya." Wika ni Kevin. Bumaling ng tingin si Kiara kay Kevin at pilit itong nilitian. "No, hindi lang naman si Kevin. Ako din naman may kasalanan. Hindi ko naman pwedeng sabihin na lalaki lang ako kaya hindi ko napigilan. Pero let's not talk about that. I am really concerned about her." Wika ni Alexandro sabay lahat ng kanyang kamay na nakaturo kay Patricia. Humigpit ang yakap ni Kiara kay Patricia. Mas inilapit nito ang sanggol sa kanyang dibdib. Hindi mo siya anak. Hindi lang naman ikaw nakagalaw sa akin. Marami kayo. Kaya hindi siya sa'yo." Mariing sabi ni Kiara. Nakahinga ng maluwag si Kevin ngunit hindi ganon ang pakaramdam ni Alexandro.
Mula nang nakita niyang muli si Kiara sa may pinto ng dapunti nila ito, ay iba ang pakiramdam nito sa sanggol. Lalo na nang narinig niya itong umiyak. Tila hinahalina siya nito. Kanina pa niya gustong kargahin ng sanggol. Titigan ng mukha, hawakan, alagaan. Ngunit hindi naman siya maaari pang magpakita ng kahinaan. Naisip na Alexandro na marahil ito nang tinatawag nilang lukso ng dugo. I demand a DNA test, ani Alexandro. Pero bro, siya nang may sabi, hindi lang ikaw ang... Bumaling ito kay Kevin. Kevin, malakas ang pakiramdam ko na anak ko siya. At wala akong pakialam kung bayaran ng nanay ng anak ko. Pwedeng dugot laman ko siya. Sa akin siya nanggaling. Makikita sa mga mata ni Alexandro ang pagiging sincero. Nakatitig lang noon sa dalawa si Kiara. Salit-salitang tinitignan. Matapos sabihin niya na Alexandro ay bumaling naman ito kay Kiara. Kiara, please, kung talagang hindi sa akin ng bata, I'll let you go. Pero kung hindi ano? Kukunin niyo siya sa akin? Hindi ako papayag. Sa mga sinabi pa lang yun ni Kiara ay mas naging malakas ang loob ni Alexandro na anak nga niya ang sanggol. Kung tutuusin, kung pera lang ang habol ni Kiara kay Alexandro, ay ipapaako nito agad ang sanggol kay Alexandro. Mayor sa Alexandro, kaya siguradong malaking perang kanyang makukuha kung gagawin nilang ilihim ang pagkabuo kay Patricia. O kaya kung susustentohan naman niya si Patricia, ay siguradong maaambunan siya ng sustento nito. Ngunit hindi. Mas kinatakot nitong kunin si Patricia sa kanya. Alam ni Kiara sa kanyang sarili na si Alexandro ang ama ni Patricia. Si Alexandro lang naman ang nakasipin niya mula noon. Wala nang iba. Hindi man ganun kasamang ugali ni Feli nang mabayaran nito ang kanyang utang, ay hindi naman niya muling ibinenta si Kiara. Marahil ay gipit na gipit lang talaga siya ng panahong yon, kaya nagawa niya ang bagay na yon kay Kiara. Ngumiti naman si Alexandro. No? Ikaw ang nanay niya, kaya kapag anak ko siya, pareho ko kayong aalagaan. Wika nito. Bro, ano yun? Talaga bang iniisip mo una pa lang na anak mong batang yun? E paano kung hututan ka lang niya? Paano kung isa siya sa mga tuta ng mga kalaban mo sa politika? Hindi ka ba nag-iisip? Sita ni Kevin. Nang malaman ni Kevin ang detalye tungkol kay Kiara, ay nais nila itong pasalamatan. Subalit dahil sa mga marites na lang kapitbahay, ay napag-alaman nila ang sinapit ni Kiara sa tiyahin nitong si Feli. Umabin din si Alexandro kay Kevin na hindi lang pagpapasalamat ang dahilan kung bakit niya gustong makita si Kiara. Kung hindi, nakakasiguro siya na si Kiara ang babaeng kanyang nakasiping ng gabing siya ay nanalo sa pagka-mayor. Pumayag si Kiara sa DNA test dahil yun ang mga salita ni Alexandro. Pinangakuan niya itong hindi ilalayo ang bata, pero hindi din sila magpapakasal o magkakaroon ng anumang espesyal na relasyon. Ginagawa niya lang ito para sa bata. Walang kasalanan ng bata sa nangyari, kaya dapat niyang panindigan ang nagawa niya kay Kiara. Nang marinig yun ni Kiara ay sumang-ayon nito. Pumayag at pinanghawakan ang mga sinabi ng binata. Nilinaw din nito na wala siyang ibang hangad kung hindi ang makasama ang kanyang anak. Pinanghawakan din niya ni Alexandro at saksi dito si Kevin. Ngunit hindi ito kumbinsido sa malaanghel na mukha ni Kiara. Really? After na ginawa natin sa kanya? So ano? Hindi mo siya pinagkakatiwalaan ngayon dahil nabuntis ko siya. Pero nung kinuha mo siya at isinama sa kwarto ko, hindi mo yan naisip. Buwelta ni Alexandro sa kaibigan. Eh bakit ikaw? Alam mo namang bayaran siya. Ba't mo pa rin siya ginalaw? Balik ni Kevin. That is exactly my point. Pareho tayong hindi nag-isip. Kaya sana walang sisihan. Ayoko lang mapariwara si Kiara. Ayoko ring masabihan na tinalikuran ko ang anak ko kung sakaling anak ko nga siya. Wika ni Alexandro. Nakumbinsi na si Kevin. Agad itong kumuha ng mga samples kay Alexandro at Patricia. Kuko, hibla ng buhok at kahit laway. Habang wala pang resulta, dito muna kayo sa safe house ko. Huwag kayong mag-alala, bantay sarado kayo ng mga guards. Once a week, dadalaw din ako dito to check both of you.
Bumaling ito kay Kevin. Kevin, ibigay mo ang phone mo kay Kiara. Utos ni Alexandro. Phone ko? Bakit phone ko? Gulat na sabi ni Kevin. Pinaglakihan ng mga mata ni Alexandro ang kaibigan. Ibigay mo na. Wika nito. Oo, sige, pero sandali lang, magbubura lang ako ng mga bagay-bagay. Ani ni Kevin at nagsimula ng magbura sa kanyang telepono. Salamat, hindi mo naman kailangan gawin to. Ayos na naman kami dito. Hindi naman ako aalis. Wala rin naman kaming pupuntahang iba. Usal pa ni Kiara. Ginagawa ko to for your own protection, tsaka walang dapat makaalam nito dahil ikakasira to ng political career ko. Sana maintindihan mo. Paliwanag naman ni Alexandro. Tinupad nga ni Alexandro ang kanyang pangako. Inalagaan niya ang mag-ina. Kinakamusta nito palagi si Patricia. Hi, sabit ni Alexandro nang sagutin ni Kiara ang kanyang tawag. Hi, maikling sagot ni Kiara. Unang beses kasing tumawag ni Alexandro matapos itong umalis. Mga ilang oras pa lang nakalipas, medyo naiilang pa si Kiara sa kanya. Kamusta na kayo? Ikaw, kamusta ka na? Okay ba yung place or may gusto kang ipabago? Tanong ni Alexandro. Okay na to. Ang laki nga ng bahay eh. Mukhang maghapon kong lilinisin. Tugon ni Kiara. Bakit ikaw maglilinis? Pwede namang akong kumuha ng maglilinis kahit once a week. Wala kang dapat gawin kundi ang alagaan ng anak na, si Patricia. Natahimik bigla ang dalawa. Nahiya si Alexandro. Bakit bigla niyang masasabi na ang anak nilang dalawa? Tumikim ito at muli nagsalita. Si Patricia, kamusta na siya? Komportable na ba siya sa crib niya? Oo, mukhang nagustuhan niya kasi mabilis siya nakakatulog. Malambot kasi at mabango. Hindi tulad ng crib niya sa bahay, amoy palengke. Sabit naman ni Kiara. Bakit naman? Tanong ni Alexandro. Kasi ganito yon. At nagkwento na nga si Kiara tungkol sa crib ni Patricia sa palengke. Magaan ang pag-uusap ng dalawa tuwing si Patricia ang kanilang pinag-uusapan. Maraming kwento si Kiara tungkol kay Patricia na kinaaliwan ni Alexandro. Kahit na 2 buwang sanggol pa lamang si Patricia. Araw-araw bago umuwi si Alexandro ay naglalaan ito ng 1 oras o higit pa upang tawagan si Kiara. Kamustahin ito at makita si Patricia. Naka-video call ang dalawa at tila ng papawi ang pagod ni Alexandro tuwing nasisilayan ng ngiti ni Patricia. Kilala na rin ni Patricia ang boses ni Alexandro dahil sa araw-araw nitong naririnig ang kanyang tinig. Tuwing Biyernes, pumupunta si Alexandro sa safe house. Doon siya kumakain ng tanghalian. Sabi nito kay Kiara ay wag na siyang ipagluto dahil baka mapagod lang siya. Pero hindi pumayag si Kiara. Sabi nito ay ito na lang ang kanyang magagawa upang makabayad sa kabutihang loob ni Alexandro sa kanya. At hindi lang naman si Alexandro ang kanyang pinagluluto madalas. Pati ang mga guard na nagbabantay sa kanya ay nilulutuan niya rin ng ulam at merienda upang makabawi sa pagiging mabuti sa kanya. Ay, oo sige na. Bye na Patricia, mamaya uuwi ako dyan. Maglaro ulit tayo ha. Tapos mag-usap tayo maghapon. Sambit ni Alexandro habang ka-video call si Patricia. Nakatapat dito ang camera at akala mo'y naiintindihan ang sinasabi ng binata. Tumatango ito at para bang may sinasabi. Aliw na aliw si Alexandro kaya nasasabik na itong pumunta sa safe house. Gayun din naman si Kevin na pinapanood ang dalawa. Hindi matanggal-tanggal ang kanyang ngiti kahit sa totoo lang ang hindi niya maintindihan ay bakit siya nagagalak na makita ang dalawa. Sina Alexandro at Patricia na nag-uusap. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Crescenta de la Cruz, Eufemia Saraspe, at Josefina Ramirez. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.
Natapos na ang tawag. Lumapit si Kevin at may dalang envelope. Inalapag niya ito sa harapan ni Alexandro. Tinitigan ni Alexandro ang envelope. Ito na ba yun? Tanong ni Alexandro. Tumango si Kevin. Oo, akala ko nga aabutin ng buwan. Pero sabi kasi sa testing center may ibig sabihin ng bilis at tagal ng paglabas ng paternity results. Pahiwatig ni Kevin. Ang tuwa at galak na naramdaman ni Alexandro kanina ay napalitan ng kaba. Bubuksan mo na ba dito yan o doon na? Tanong ni Kevin. Sa safe house na, sa harap ni Kiara. Tura ni Alexandro. Nasa safe house na ang dalawa, kaharap si Kiara. Nasa center table din ang envelope na naglalaman ng paternity test. Nababalot ng katahimikan ang buong sala. Walang nagsasalita. Walang may gustong buksan ng envelope. Sobrang kaba ni Alexandro. Iniisip nito, paano kung hindi nga siyang ama ng bata? Malapit ito sa kanya. Hindi kompleto ang kanyang araw kapag hindi niya ito nakakausap. Tila binago nito ang kanyang buhay sa maikling panahon na sila ay magkasama. Gayun din ang nararamdaman nito kay Kiara. Mabait na babae si Kiara, maasikaso, maalaga. Tuwing nasa safe house siya, payapa ang kanyang buhay. Kahit ang mga guard ay gusto na sila naka-duty sa pagbabantay kay Kiara dahil sa likas nitong bait at hindi mahirap pakisamahan. Ngunit maaaring mabago ang lahat sa nilalaman ng envelope sa kanilang harapan. Ako na lang, ani ni Kevin. Para fair, ako na lang ang titingin ng results. Sabi sa center, nandito na yung result ng 3 specimen at iisa lang resulta nila. Pambungad ni Kevin. Makikita sa mukha ni Alexandro ang kaba. Namumutla na rin ito at nanlalamig ang kamay. Binuksan na ni Kevin ang envelope. Hinugot ang papel. Gumalaw na rin ang mga mata nito. Hudyat na binabasa niya na ang nakasulat sa papel. Gustong pumikit ni Alexandro sa kaba. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa noong halalan. Mas kinakabahan ito nang biglang naluha si Kevin. Ninong na ako! Wika nito. Tatay na ako. Anak ko si Patricia. May anak na ako. Sigaw ni Alexandro at napatayo pa ito sa tuwa. Hindi naman inaasahan ni Kiara ang reaksyon ng dalawa. Agad na tumakbo si Alexandro sa kwarto ng mag-ina. Gising na noon si Patricia at naglalarong mag-isa. Binuhat ito ang sanggol at niyapos. Patricia, anak ko. Wika nito na punong-puno ng galak. Mas nagkaroon ng dahilan si Alexandro na magsipag sa trabaho. Pinaayos nito kay Kevin ang kanyang schedule. Sinabi nitong walang mag-schedule ng meeting at kahit anong trabaho tuwing Biyernes dahil araw nila iyon ni Patricia. Dumagsa din ang plano nito sa kanyang isipan. Ang gagawing kwato ng kanyang anak, ang biniyag nito, ang first birthday, pag-aaral ultimo papasukan sa kolehiyo ay iniisip na nito sa sobrang saya. Nasa sasakyan ang dalawa, si Alexandro at Kevin. Pinag-uusapan ang lahat ng to. Kahit si Kevin ay nasasabik sa paglaki ni Patricia dahil napapalapit na rin ang sanggol sa kanya. Nang biglang may naalala si Kevin. Alexandro, ayoko sana maging panira ng kasiyahan natin pero ipapaalala ko lang. Huwag kang maging padalos-dalos sa desisyon mo at alalahanin mo. Si Patricia lang ang nagdurugtong sa inyo ni Kiara. Paalala ni Kevin. Ang abot ng ngiti kanina ay biglang bumagsak. Nahinto ang saya ni Alexandro at tila nanumbalik sa realidad. Salamat sa pagpapaalala at salamat din sa suporta. Ani ni Alexandro. Lunes hanggang Huwebes ay abala si Alexandro. Compressed ang kanyang schedule. Kahit hindi na siya umuwi sa kanilang mansyon, ay ayos lang basta pagpatak ng hapon ay makakausap niya ang kanyang anak. At pagdating ng Biyernes, maagang aalis si Alexandro sa kanilang mansyon upang puntahan ang kanyang prinsesang si Patricia. Ang aga mo naman, hindi pa ako nakakapagluto ng agahan. Pupungas-pungas na sabi ni Kiara. Napuyat kasi ako kay Patricia, hindi siya makatulog kagabi dahil siguro nagbabago ng sleeping pattern niya. Paliwanag ni Kiara. Ganun ba? Kita ko nga sa itsura mo na puyat ka. Sige, matulog ka pa. Ako nang bahala. Ani naman ni Alexandro. Pero,
Sige na, o-order lang naman ng pagkain. Gigisingin na lang kita pag andyan na yung pagkain. Hindi na nakipagtalo si Kiara. Bumalik na ito sa pagtulog at si Alexandro naman ay nagpuntang sala. Unang plano nito ay mag-order na lang ng pagkain. Ngunit bigla nitong naisip na bakit hindi naman siya magluto para kay Kiara. Palagi na lang si Kiara ang nagluluto para sa kanya. Kaya ngayon ay oras naman para siyang magluto para sa dalaga. Mabilis lang na nakapagluto si Alexandro. Kompleto naman ang kanilang mga recados, itlog, sinangag, corned beef at hotdog ang kanyang niluto. Nagpapalambot din ito ng buto-buto para naman sa kanilang tanghalian. Nilagang bakang naisisip nitong ulam. Ilang sandali pa, matapos makapaghain ay tinawag na nito si Kiara. Agad naman pumunta si Kiara sa kusina, bit-bit si Patricia. Oh, akala ko ba o-order ka? Bakit parang nagluto ka? Tanong ni Kiara. Wala lang. Para maiba naman. Hindi ba palagi ikaw nagluluto para sa akin? Kaya bakit naman hindi ako ngayon? Nakangiting sabi pa ni Alexandro. Ibinaba ni Kiara si Patricia. Mahimbing pa rin itong natutulog. May nakalagak na crib sa may tabi ng dining table upang kahit sila'y kumakain ay nasa tabi pa rin nila ni si Patricia. Sinisiyasat ni Kiara ang kusina. Natawa pa ito dahil nagpapalambot si Alexandro ng baka para sa kanilang tanghalian. Marunong ka talagang magluto? Namamangha sabi ni Kiara. Oo naman, palagay mo sa akin. Wika ni Alexandro. Tuluyan ang naging palagay ang loob ng dalawa sa isa't isa. Umiikot na kasi ang kanilang mundo sa sanggol na si Patricia. Hindi na rin naiilang si Kiara kay Alexandro at para na silang magkaibigan. Habang kumakain, naitanong ni Alexandro kay Kiara kung paano siyang napunta sa ganoong trabaho. Mukha naman siyang disente at inamin nitong pinaimbestigahan niya si Kiara bago pa niya ito kunin sa puder ng kanyang tiyahing si Feli. Napakagat ng kanyang labi si Kiara. Nag-aalangan kung sasagutin ba niya ang katanungan pero wala naman siyang dapat itago sa binata. Wala ng mga magulang ko. Panimula ni Kiara. Sariling ama ni Kiara ang kumitil sa buhay ng kanyang ina. Nalulong sa droga ang kanyang ama noon. Hindi sila mayaman. Labandera lamang ang kanyang ina. Kaya tuwing walang pambili ang kanyang ama ng ipinagbabawal na gamot, ay pinagdidisketahan nito ang kanyang ina. Hanggang sa isang araw, sinakal nito ang ina ni Kiara at sa sarili nitong kamay nawalan ng buhay. Nakulong ang ama ni Kiara. Napunta siya sa poder ng kanyang tiyahin na si Feli, kapatid ng kanyang ina. Akala ni Kiara ay magiging maayos na ang kanyang buhay. Ngunit, minamaltrato siya nito. Lulong sa sugal si Feli. Mabuti na lang at nagawa pa siyang pag-aralin nito hanggang high school. Matapos ay sariling sikap na si Kiara na pag-aralin ng kanyang sarili sa TESDA. Pumanaw rin ang kanyang ama bago siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa rambulan sa presinto, nadamay ang kanyang ama at nasaksak. Kaya yon. Tapos sa scam si Chang. Wala siyang pabayad. Tapos ewan ko kung sinong bumulong sa kanya at akong pinagdiskitahan. Binenta ako ng gabing yon. Keto, may anak na ako. Pagkwento ni Kiara. Abang nagkukwento si Kiara, mayiging pinagmasdan ni Alexandro ang mukha nito. Ang noon nito ang katamtaman lang ang laki. Ang kilay. Mapupungay na mga mata na may kaliitan ng laki. Ang ilong na maliit. Ang mga labi nitong maninipis. Tila gusto niya itong haplasin. Tulad ng kanyang ginawa noong kay Kiara, 9 na buwan na ang nakalipas. Kasabay nito ay nakaramdam si Alexandro ng awa. Hindi nito akalain na sa likod ng mga ngiti at kabaitan ni Kiara ay may nakakalungkot pala itong pinagdaanan. Lalo tuloy siyang nakonsensya sa nangyari. Subalit, kung hindi naman nangyari ang mga ito, ay hindi siya magkakaroon ng anak. Hindi na malaya ni Alexandro na hinawakan na pala niya ang kamay ni Kiara. Huwag kang mag-alala, andito na ako. Hindi ka nila masasaktan o ibibenta. Hanggat nasa poder kita, aalagaan kita. Wika ng binata. Namula si Kiara. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, tulad ng kanyang naramdaman noong siya hinalikan ni Alexandro sa kanyang mga labi. Marahang inalis ni Kiara ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak ng binata. Alexandro, tapos ka na bang kumain? Ako nang magliligpit ng binagkainan natin.
Sambit ni Kiara sabay tayo at hawak sa kanyang plato. Iwinaksin ng dalawang nararamdaman nila sa isa't isa. Nang mga sandaling yon ay alam ni Alexandro na nilabag niya na ang sarili niyang patakaran. Hindi din naman niya akalain na mahuhulog siya sa isang babaeng wala pang isang taon niyang nakilala. Ngunit ina naman ang kanyang anak. Ang pagiging maasikaso, mabait at palangiti ni Kiara ang nagbigay daan upang mapansin ng binata ang ganda ni Kiara. Sumapit na ang gabi at aktibo pa ang sanggol na si Patricia. Napadede na ito ni Kiara. Napunasan, napalitan ng damit at pinaghele. Ngunit dilat na dilat pa rin ang dalawa nitong mga mata. Nang dahil dito ay hindi makaalis si Alexandro. Nitong mga nakaraang linggo kasi ay aalis ito pagtulog na si Patricia sa kanyang crib. Ngunit ngayon ay hindi pa ito natutulog kahit malalim na ang gabi. Ganyan ba talaga mga baby? Bakit nung last week hindi naman siya ganyan na? Dalhin na kaya natin siya sa ospital? Nag-aalalang sabi ni Alexandro. Natawa naman si Kiara habang pinaghihele ang kanyang anak. Ano ka ba? Ganito lang talaga sila. Nagbabago pa kasi ang sleeping patterns nila. Siguro mga isang buwan na ganito. Tapos next month, babalik na ulit sa dati. Paliwanag ni Kiara. Lumapit si Alexandro. Kinuha si Patricia. Anong ginagawa mo? Tanong ni Kiara. Sige na, matulog ka na. Dito lang muna ako hanggat hindi pa tulog si Patricia. Ako muna magbabantay sa kanya. Wika ni Alexandro. Pero, sige na, matulog ka na. Hindi ba't sabi mo pwedeng isang buwan na ganito si baby kaya magiging puyat ka palagi. Hayaan mong matulungan kita dito. Kahit isang beses lamang sa isang linggo. Ani Alexandro. Hindi na sumagot si Kiara, ngunit nakatingin ito kay Alexandro at may gustong sabihin ngunit hindi nito masabi. At kung inaalala mo kung paano ako uuwi bukas, huwag kang mag-alala. Magpapasundo ako kay Kevin para ipagmaneho ako. Dagdag naman ang binata. Ngumiti si Kiara. Salamat. Wika nito. Sa magdamag na yon ay nag-uutuan lamang ang mag-ama. Tuwing ilalapag kasi ni Alexandra si Patricia sa crib ay iiyak ito ng walang kasing lakas. Kaya nagigising din si Kiara. Kaya naman lumabas na lang si Alexandro buhat-buhat si Patricia at doon sila sa sala nag-utuang mag-ama. Sa magdamag na yon, habang kasama ni Alexandro ang kanyang anak, ay naramdaman nito kung gaano siyang kaswerte nang makilala si Kiara. Kahit sa maling pagkakataon sila nagkakilala, ay hindi pa rin niya maikakaila na gusto niya ang takbo ng mga nangyayari. Pumutok na ang araw, maagang gumising si Kiara. Sa kanyang pagbangon ay hindi niya nakita ang mag-ama sa kwarto. Lumabas siya sa sala at doon nakita si Alexandro. Nakaupo ito sa sofa habang nasa dibdib nito ang anak na si Patricia. Mukhang magdamag silang nagbonding. Napapailing nitong sabi. Makaraan matapos pag-agahan ay umalis na rin si Alexandro. Sinundo na rin kasi siya ni Kevin. Ay, hikab ni Alexandro na kay laki. Puyat na puyat ka. Bakit? May ginawa ba kayo ni Kiara? Malisyoso nitong tanong. Nakaupo sa driver's seat si Alexandro. Binalingan niya ng tingin ng kaibigan at sinulimpatan. Kevin, wag na yun. Puyat ako. Magdamag nagising sa baby at ako nagbantay. Ano, okay na? Okay. Pero ayaw mo no, nagkaroon kayo ng bonding mag-ama? Ang sulimpat na tingin kanina ni Alexandro ay napalitan ng maliit na ngiti. Oo, kahit antok na antok ako kagabi, ayos lang. Hindi ko nga alam kung nananaginip ba ako o ilusyon ko na lang na nakatitig din sa akin si Patricia at niningitian ako. Parang may kakaiba kaming connection. Basta, ganun. Sambit ni Alexandro. Sa totoo lang bro, masaya ako para sa'yo. Ang laki ng pinagbago mo simula nang dumating sa buhay natin si Patricia. Pero hanggang kailan mo sila itatago? Alalahanin mo. Ayokong pag-usapan, Kevin. Puyat ako. Sa ibang araw na lang. Sabi ni Alexandro at biglang pumikit. Wala namang sikretong hindi nabubunyag. Walang bakong hindi umaalingasaw. Isang araw, isang magarang kotse ang tumigil sa harap ng bahay na tinuluyan ni Kiara. Nasa labas silang mag-ina at pinapaarawan ni Kiara si Patricia.
Nagulat ang gwardya. Ang guard na nasa gate ay agad na lumapit sa babaeng bumaba sa kotse. Ang guard naman kanyang kasama sa loob ay biglang kinuha ang kanyang telepono at may tinawagan at ang isa naman ay pinapasok si Kiara sa loob ng bahay. Kuya, anong meron? Tanong ni Kiara. Hindi nagsalita ang guard, kaya mas nag-alala si Kiara. Maya-maya pa ay nakarinig si Kiara ng komosyon. Sumilip ito sa bintana. Pilit na pinipigilan ng mga guard ang babae sa pagpasok. Ngunit ayaw namang magpaawat ng babae. Nasaan? Nasaan ang babaeng yon? Nasaan ang babae na Alexandro? Sigaw nito. Nangamba si Kiara. Binaba niya si Patricia sa crib nito sa loob ng kanilang kwarto. Matapos ay pinakausapan ng isa sa mga guards na huwag iwan ang kanyang anak. Pumayag naman ito at naiwan silang dalawa sa loob ng kwarto. Paglabas si Kiara sa kwarto, ay siya namang pasok na babae. Nagkagulatan silang dalawa. Tinitigan ng isa't isa. Halos 1 pulgada lang ang bewang ng babae. May makinis at maputing balat. Mahabang buhok na kulay brown. May mapulang labi na bumagay sa malabigkas nitong mukha at matapang na mata. Tila isang magandang kontrabida sa isang teleserye ang nasa harapan noon ni Kiara. Ikaw bang babae na Alexandro? Mataray nitong tanong. Matapos magsalita ay tinitignan ng babae si Kiara mula ulo hanggang paa. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Tura ni Kiara. Huh? Talaga ba? Kung ganun, sino ka? Bakit ang dami mong guard sa labas? At bakit pinupuntahan ka ng fiancé ko tuwing Biyernes? Sunod-sunod nitong tanong. Hindi alam ni Kiara ang kanyang mararamdaman. Pakiramdam niya ay siya ay pinagtaksilan. Pero sa paanong paraan? Wala naman silang relasyon ni Alexandro. Malinaw din sa kanilang dalawa na si Patricia lang ang tanging ugnayan nila. At isa pa, malabo namang magkagusto sa isang tulad niya si Alexandro. Hindi na nagsalita si Kiara. Tikom ang kanyang bibig. Ayaw niyang magkaroon ng sigawan o anumang komosyon sa pagitan nila. Inalala nito ang kanyang anak. Baka bigla itong magising. Mukhang wala akong mapapala sa'yo. Minura pa nito si Kiara at humangos palabas ng bahay. Naginig ang mga tuhod ni Kiara pagkaalis ng fiancé ni Alexandro. Napaupo ito sa sahig. Ano tong gulang pinasok ko? Ilang sandali ay siya namang dating ni Alexandro. Humahangos ito sa pagpasok. Nasaan si Kiara? Tanong nito sa mga guards. Mayor, nasa loob po, nag-iimpake. Tura ng isa. Ano? Nag-iimpake? At mabilis itong pumasok sa loob. Samantala, sa mayor's office, dumating si Hazel, ang fiancé ni Alexander na sumugod sa safe house ng binata. Nasa may lobby noon si Kevin. Prenteng nakaupo sa sofa at nagsuscroll sa kanyang telepono. Ma'am, wala po si Mayor. Pagpigil ng sekretary ni Alexandro sa humahangos na si Hazel. Tinatago niyo lang siya sa akin. Nasaan siya? Sigaw nito. Narinig naman ni Kevin ang sigaw ni Hazel. Agad itong tumayo at hinarap si Hazel. Hazel? Nakabalik ka na pala. Akala ko next month pa ang uwi mo sa Pilipinas. Bati ni Kevin. Hinawakan pa niya ito sa tigkabilang braso at nakipagbeso-beso. Nasaan si Alexandro? Mariinit ang sabi. Nasa meeting siya with other officials at the governor's office. Bakit? Napailing si Hazel dahil hindi siya pwedeng pumunta doon basta-basta para kumpirmahin kung totoo ba ang sinasabi ni Kevin. Kaya naman diretso niya na lang itong tinanong. Sino yung babae na nasa safe house? Namutla si Kevin. Biglang nalamig ang mga kamay. Ramdam ni Hazel ang panalamig ni Kevin dahil nakahawak pang isang kamay nito sa kanyang braso. Safe house? Ano? Babae ba yan, Alexandro? Is he cheating on me? Sigaw ni Hazel. Sa kabilang banda, napagpasyahan naman ni Kiara na umalis na lamang sa poder ni Alexandro. Naabutan siya nitong nag-iempake. Kiara, please huwag ka umalis. Magpapaliwanag ako. Pag-awat ni Alexandro. Alexandro, wala ka naman dapat ipaliwanag eh. At saka ayoko makasira ng pamilya.
Huminto si Kiara sa pag-iempake, tumingin kay Alexandro. May fiancé ka na. Ikakasal ka na. Bubuo ka ng pamilya. Hindi ko naman aalisin ang karapatan mo kay Patricia. Pero ayoko ng gulo, Alexandro. Gusto ko ng tahimik na buhay, kaya please. Pakiusap ni Kiara at pinagpatuloy ang pag-iempake. Pero napamahal ka na sa akin. Bulala si Alexandro. Nahinto naman si Kiara. Ano? Napamahal ka na sa akin. Bilang kaibigan. Dahil ikaw ang ina ng aking anak. Alam mo kung gaano ko kamahal si Patricia. So please, stay. Aayusin ko to. Ipapaliwanag ko kay Hazel ang lahat. Lalo na kay Mom. Please, Kiara. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Kayo ni Patricia. At hinawakan ni Alexandro ang kamay ni Kiara. Kinagabihan, nagpaliwanag nga si Alexandro sa mga nangyayari. Nandun din ang kanyang ina na si Lydia at fiancé na si Hazel. Si Kevin ay kasama rin upang ipaliwanag sa dalawang nangyari. Sa sasakyan kasama ni Alexandro si Kiara, magkatabi ang dalawa. Hindi na nila isinama si Patricia dahil gabi na rin ang oras na yon. Halata sa itsura ni Kiara ang pagkabalisa. Balisa ito dahil sa dalawang dahilan. Una, hindi niya alam kung paano haharapin ang fiancé ni Alexandro. Hindi niya alam na ganitong kalala ang pinasok niyang gulo. Hindi niya pinangarap maging kabit o manira ng pamilya ng may pamilya. Nagsisisi siya sa nangyari sa kanila ni Alexandro. At ang pangalawa ay naguguluhan siya sa kanyang nararamdaman. Nasasaktan siya dahil may fiancé na pala si Alexandro. Kalat naman yan sa social media ng kanyang tignan. Bakit ba kasi hindi niya yun naisipang i-search man lang na itong mga nakaraang araw? Alam niyang mali. Alam niyang wala yan sa kanilang usapan ni Alexandro. Maling unti-unti na siyang nahuhulog dito. At ngayon na nalaman niyang malapit na pala itong ikasal, ay kailangan niya ng iwakse sa kanyang puso at isipan ang namumuong pag-ibig niya sa binata. Nakarating na sila sa mansyon. Agad na dumiretso ang dalawa sa opisina ni Alexandro. Pinatawag nito si Lydia, ang kanyang ina at kasintahan nitong si Hazel. Nandoon na si Kevin at halos mawala na ito ng kulay sa nerbiyos. Alexandro, sigurado ka pa sa gagawin mo? Pakiramdam ko bibitayin ako ni tita pag nalaman niyang ako may kagagawa nito. Nanginginig na sabi ni Kevin. Mamaya mo na isipin kung paano ka bibitayin ni Mom. Ang isipin muna natin ngayon ay si Kiara at Patricia. Ayoko mawala sila sa akin. Seryoso ang sabi ni Alexandro. Tahimik lamang si Kiara ng oras na yon. Nag-iisip kung tama ba ang kanyang ginagawa at umaasang magiging maayos din ang lahat. Who is she? Mataray na tanong ni Lydia, ang ina ni Alexandro. Nakasuot ito ng duster na mahaba na yari sa seda. Naninilaw din ang leeg, braso at mga daliri nito dahil sa mga gintong alahas nitong suot. Kulot ang kanyang buhok at may kilay na isang guhit tigkabila. Mom, Hazel, I want you to meet Kiara, the mother of my child. Siwalat ni Alexandro. Halos simatayin si Lydia sa kanyang narinig. Mabuti na lang at sinapo ito ni Kevin. Si Hazel naman ay parang bulkang sumasabog sa galit. Agad itong sinugod si Kiara. Nakaamba na kaagad ang kanyang kamay upang sabunutan si Kiara nang biglang humarang si Alexandro kaya napigilan niyang pananabunot ni Hazel. Hazel, please stop. Walang kasalanan si Kiara. Biktima lang siya. Kami ni Kevin ang may kasalanan ng lahat. Napalingon ang lahat kay Kevin, lalo na si Lydia. What? Ano ba talaga nangyayari? Tanong ni Lydia. Ikinuwento na ng dalawa ang nangyari. Kung paano nakilala ni Kevin ang tiyahin ni Kiara at kung anong ginawa ni Kiara nang gabing nanalo si Alexandro. Inako ni Kevin ang lahat dahil sa katunayan ay hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanya. Ngunit may kasalanan din si Alexandro. Nagpatukso siya. Hindi nag-isip. Nilamon ng kamunduhan. Hindi alam ni Alexandro na matapos ang gabing yon ay nabuntis niya si Kiara.
Nagkataon lang na nanganak si Kiara sa ospital na kanyang nasasakupan, kaya niya ito muling nahanap. Ipinakita din ng dalawang DNA test na nagpapatunay na anak nga ni Alexandro ang bata. Natulala si Lydia, hindi makapaniwala na lola na siya. Si Hazel naman ay namumula sa galit, sabay pagtulo ng kanyang mga luha dahil sa kataksilang ginawa ni Alexandro sa kanya. Kung okay lang po sana, gusto ko pong depensa ng sarili ko. Ani ni Kiara. Bumaling ang lahat sa kanya. Hindi ko po intensyong manggulo. Gusto ko lang po talagang umalis kaso hindi naman po patas yung kay Alexandra na ama ng anak ko. Pangako ko wala po akong aagawin. Kukunin at hindi makikihati sa kahit anumang bagay. Maniwala po kayo sa akin. Mahirap man ako pero may prinsipyo ako at paninindigan po ako. Gustong hawakan ni Alexandro ang mga kamay ni Kiara, ngunit hindi ito maaari. Isang malaking sampal sa kanya ang nangyari ngayong gabi. Hindi niya na pwedeng ibigin si Kiara dahil nakatali na siya kay Hazel na kanyang mapapangasawa. Isang matinding revelasyon ang naganap at isang desisyon ang sinang-ayunan ng lahat. Tinanong ni Lydia sa Alexandro kung bakit tinago niya ang bagay na to. Ang naging tugon lang ni Alexandro ay gustuhin man niyang ipagsigawan na meron na siyang anak at ipagmalaki ito ay hindi maaari. Sapagkat dapat na maging malinis ang kanyang pangalan. Kaya labag man sa kanyang prinsipyo at kalooban ay pinili niyang itago ang mag-ina sa lahat. Magaling anak. Diyan sa parteng yan ay sumasang-ayon ako sa iyo. Ngayon na alam na nating lahat ang baho na tinatago mo. Ito ang nais kong gawin para sa babaeng yan. Sabay tingin kay Kiara na matalim. Dito siya titira bilang muchacha, alila, yaya, katulong. Ang aking apo ay dito rin titira. Nang sa gayon ay mabantayan namin siya ng maayos at mapalaki ng tama. Ayaw ko magpapalaki sa apo ko ay isang hampasipang katulad mo. Isang bayarang babae. Kalapating mababa ang lipad. Sagad sa butong pangungutya ni Lydia kay Kiara. Masakit man pakinggan ay kailangan lunukin lahat ng to ni Kiara. Huwag lang siyang malayo sa buhay ng kanyang anak. Kaya naman pumayag si Kiara na maging kasambahay sa mansyon. Upang mas bumango ang pangalan ni Alexandro at biglang ugong ang nalalapit nilang kasal ni Hazel, pinalambas na inampon ni Alexandro si Patricia. Sinabi nilang may nag-iwan ng sanggol sa tapat ng kanilang mansyon isang gabi. At sakto ay pauwi noon sa Alexandro. Nakita niya ang sanggol. Naaawa at imbes na ibigay sa bahay ampunan ay inampon niya na ito ng tuluyan. Maraming humanga sa ginawa ni Alexandro sa peke nitong kwento. Suot din ng peke ngiti ay pinakita ni Hazel ang kanyang suporta sa ginawa ni Alexandro. Hinangaan ng dalawa. Tinawag pa silang power couple dahil sa kanilang palabas. Mainit ang pagtanggap ng lahat sa sanggol na si Patricia. Kinagigiliwan ito ng lahat, maging si Lydia. Ikinuha pa nga niya ito ng sariling yaya at yon ay si Geneva. May sarili pa itong kwarto na kalapit naman ng kwarto ni Alexandro. Ngunit iba ang kanilang pagsalubong kay Kiara. Hindi lahat ay masaya sa pagdating nito. Marami ang tumaas ang kilay lalong-lalo na si Hazel. Ngunit wala itong magawa. Iyon ang kanilang napagkasunduan. Gustuhin man niyang makipisan din sa mansyon ni Alexandro ay hindi maaari dahil pwedeng masira ang kanyang reputasyon. Pakiramdam niya ay aagawin ni Kiara ang atensyon ng lahat, gayon din ng sanggol na si Patricia. Ilang buwan na lang naman at ikakasal na kayo ni Alexandro, kaya tiis lang Hazel. At hindi ba sabi naman ni Alexandro na walang namamagitan sa kanila? May usapan sila na kung hindi lang dahil kay Patricia, hindi naman niya patitirahin dito si Kiara. Ani ni Lydia kay Hazel. Nasa salon ng dalawa, nagpapaayos ng buhok. Nagre-relax dahil sa stress na hatid ni Kiara sa kanila. Same as with you. Ayoko din sa babaeng yan. I really don't like her. Pero hindi ko pwedeng baliin ang desisyon ni Alexandro. Dagdag pa nito. Pero mom, natatakot ako. Baka mamaya ginagamit niya na si baby para maagaw sa akin si Alexandro. Nangangamba ang ani ni Hazel. Iha, I got you. Don't be stressed out. Akong bahala. Hindi mangyayaring iniisip mo. Pangako. Nakangiting sabi ni Lydia kay Hazel.
May pinapahiwatig ang ngiting yon ni Lydia. Bagamat pumayag ito sa pagmamalagi ni Kiara sa mansyon, ay hindi syempre ito papayag na madungisan ang kanilang pangalan. Ginawa niya ito para bantayan si Kiara at hindi gumawa ng kahit anong ikakasira ni Alexandro sa kanyang larangan. Subalit hindi lang pagbabantay ang nais ni Lydia. Nais niya ring iparanas kay Kiara ang lupit ng kanyang galit. Hindi man ipinakita ni Lydia sa lahat ay galit siya sa nangyayari. Hindi ito naniwala sa sinabi na Alexandro at Kevin na sila ang may pakana ng lahat, na sila ang may kasalanan. Naniniwala itong si Kiara ang unang lumapit sa kanyang anak at nilandi ito kaya ito bumigay. Ika nga nila, palay na ang lumalapit. Bakit hindi mo patukain? Kaya naman inutusan itong mga kasambahay na si Uge na gawing miserableng pananatili ni Kiara sa mansyon hanggang sa siya na ang kusang umalis. Nasa may hardin noon si Kiara, Geneva at Patricia. Pinapainitan nila ang sanggol na si Patricia. Karga ni Kiara ang anak. Samantalang si Geneva naman ay inaaliw si Patricia. Hoy Kiara, anong ginagawa mo dyan? Sita ni Uge. Pinapainitan ko lang si Patricia sandali. Medyo umiiyak pa kasi siya kapag si Geneva lang nakikita niya. Hindi pa siya sanay kay Geneva. Depensa ni Kiara. Sus, mga rason mo, bulok. Ang sabihin mo, tumatakas ka lang sa mga gawain mo. Tumikim si Kiara. Napatingin si Geneva kay Kiara. Ilang segundo pa, inabot na ni Kiara si Patricia kay Geneva. Patricia, baby ko, magtatrabaho lang si Mama ha. Kay Ate Geneva ka muna. Wika nito sa anak na karga na noon ni Geneva. Nagsisimula ng humikbi ang sanggol. Tila gustong humabol sa kanyang ina. Gustuhin mang kunin muli ni Kiara ang anak ay hindi nito magawa dahil baka masitahin siya ni Uge. Ayaw naman niyang magkaroon siya ng kaaway sa mansyon dahil nahihiya ito kay Alexandro. Sige na, Kiara, ako nang bahala kay baby. Wika ni Geneva. Ngumiti naman si Kiara kay Geneva bago sumama kay Uge. Nagtungo ang dalawa sa likod ng bahay kung saan naglalaba ang mga kasambahay. Nakikita mo yung mga basket na yan. Sabay turo ni Uge sa nakahilerang mga basket. Punong-puno ang mga ito. Siksik na siksik ang bawat basket. Nasa 5 malalaking basket ang nakita ni Kiara. Tumango ito. Laban mo yan lahat. Huwag kang aalis dito hanggat hindi mo yan natatapos. Wala akong pakialam kung abutin ka pa ng hating gabi dyan. Ang utos si Madam Lydia dapat bukas ng umaga nakasampay na ang lahat ng yan. Paliwanag nito. Napalunok na lamang si Kiara sa dami ng kanyang lalabhan. Nilibot niya ang kanyang mga mata at nakita ang washing machine. Ibubuka pa lang niya ang kanyang bibig upang magtanong ay nagsalita na si Uge. Sira ang washing machine. Wala ka rin ibang makakatulong dahil may sakit ang labandera. Napatango na lamang si Kiara at napabuntong hininga. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Simulan mo na! Sigaw ni Uge. Maghapong nasa likod si Kiara dahil sa paglalaba na siyang pinagtaka naman ni Geneva. Hinanap nito si Kiara nang napatulog na nito si Patricia at laking gulat nito nang ituro siya ng ilang kasambahay na nasa likod daw si Kiara at naglalaba. Humangos naman na nagpunta si Geneva sa likod at doon niya nadatnan si Kiara. Anong ginagawa mo dyan? Bungad na tanong nito. Inilibot nito ang kanyang mga mata at napataas ang kanyang mga kilay sa kanyang nakita. Eto, naglalaba. Sabay taas ang damit na kanyang kinukusot. Sabi ni Uge, wala raw yung tagalaba, may sakit. Sabi ni Madam Lydia, dapat daw matapos ko lahat ng to ngayon. Paliwanag ni Kiara. Anong pinagsasasabi mo? Si Uge yung labandera dito. At bakit hindi mo gamitin yung washing machine? Kagagamit ko lang yan kagabi. At teka, bakit andyan yung mga damit ni Uge? Puna nito. Napapuntong hininga na lang si Kiara. Hindi siya ganong katanga para hindi makuha ang ginawa sa kanya ni Uge. Kaya naman tumayo si Kiara at pinagpag ang kanyang kamay, sabay puna sa kanyang damit. Ay, kesa sa mainis ako sa nangyari, ituro mo na lang sa akin paano gamitin yung washing machine para matapos ko na tong gabuntok na labahing to. Kung lalo lang ako maiinis sa kanya, hindi ko matatapos to. Wika ni Kiara. Ramdam ni Kiara sa lahat ng kasambahay, si Uge ang hindi niya makakasundo. Ang mga pasalumpat nitong mga tingin, mga mataray na utos sa daig mo pa ang amo.
ang mga trabahong pinapasa nito sa kanya. Mabuti na lang at palagi siyang tinutulungan ni Geneva na siya namang naging matalik niyang kaibigan sa mansyon. Nagdaan pa ang mga araw at parami ng parami ang naging gawain ni Kiara sa mansyon. Bukod sa paglalaba, ay itinoka na rin sa kanyang pagpapakain ng mga aso, pamamalengke at paglilinis ng garahe. Kiara, bakit kasi hindi mo siya isumbong kay Sir Alexandro? Hindi na tama to. Napipiko na sabi ni Geneva. Sa totoo lang wala na siyang ibang ginawa sa bahay na to kung hindi makipag-chat sa boyfriend niyang mukhang lamok. Gigil nitong sabi. Naglilinis naman ng garahe noon si Kiara. Karga naman ni Geneva si Patricia. Umiiyak kasi ito kanina at hinahanap ang kanyang mama. Ayaan mo na, wala eh. Utos ni Madam Lydia. Saka kaya ko namang gawin ang lahat ng to. Tura ni Kiara. Ayoko ng gulo, Geneva. Kaya hanggat maaari, ayoko may masabi sa akin si Madam Lydia. O kahit si Uge pa. Anong masasabi sa'yo ni Mom? At ni Uge? At teka, bakit ikaw ang naglilinis ng garahe? Hindi ikaw ang dapat na gumagawa nito. Sambit ni Alexandro. Nagulat ang dalawa sa pagdating ni Alexandro. Papunta kasi ito sa garahe dahil may nakalimutan ito sa kanyang sasakyan nang makita ang dalawa. Ay, nako sir, alam niyo kasi... Geneva? Nanlaki ang mga mata ni Kiara na nakatitig kay Geneva. Salit-salitang tinignan ni Alexandro ang dalawa at ramdam nitong may nangyayari kay Kiara na hindi maganda. Geneva, ituloy mo ang sinasabi mo. Utos ni Alexandro. Napaamin nga ni Alexandro si Geneva. Pinahinto naman ni Alexandro si Kiara sa kanyang ginagawa. Nagalit si Alexandro kay Uge. Pinagalitan niya ito ng todo sa mga nalaman nitong pagpasa ng kanyang trabaho kay Kiara. Hindi pa pumuputok ang araw ay nasa kusina na si Alexandro. Kauwi lang nito galing opisina dahil may tinapos itong gawin. Nagtitimpla ito ng kape nang bigla itong nagulat sa pagsulpot ni Kiara. Oh, Kiara, ang aga pa. Bakit ang aga mong gumising? O hindi ka pa natutulog? Nagbago na naman ba ang sleeping pattern ni baby? Nag-aalalang tanong ni Alexandro. O hindi pa rin humihinto si Uge sa ginagawa niya sa'yo? Ay hindi po sir, inagaan ko lang po talaga ng gising. Tutulong po kasi ako ngayon sa kusina. Kayo po, bakit ang aga niyo pong nagising? Natawa si Alexandro. Actually, hindi pa ako nakakatulog. Kararating ko pa lang galing office. Tura nito sabay higop ng kape. Talagang pampatulog mo po ang kape at hindi pampawala ng antok ano? Puna ni Kiara. Napansin mo pala yon. You're very observant, ha? Nakakamiss yung mga araw sa safe house, ano? Mas nakaka-relax kasi doon kaysa dito sa mansyon. And please drop the word sir and po to our conversation. You're the mother of my child, kaya hindi ka na iba sa akin. Gustuhin ko man pong tanggalin yung mga salitang yon, parang ang pangit naman pong pakinggan. Oo nga po't ako ang ina ni Patricia pero amo pa rin kita. At saka ayos lang po yun na si Patricia ang palagi niyong kinakamusta. Wala naman po kayong obligasyon sa akin. Lalo na't ikakasal na kayo ni Ma'am Hazel. Turan pa ni Kiara. Ang mga salitang yon ang gumising sa diwa ni Alexandro. Matagal niya nang gusto makausap si Kiara ng solo sa mansyon. Namimiss niya ng mga panahong sila ay nasa safe house. Maliit man ang bahay na yon ay punong-puno naman yan ng masasayang alaala nila ni Kiara. Palagi silang nagkakwentuhan sa mga natutunang bago ni Patricia sa paglipas ng mga linggo. Ilang pangarap nila sa buhay at sa lugar din niya nakikita ni Alexandro ang kapayapaan sa kabila ng magulong mundo ng politika. Ngunit nawaglat sa kanyang isipan na siya nga pala ay ikakasal na. Ang kasal na noong una pa lang ay hindi niya na ninais na matupad. Naipit sa isang arranged marriage si Alexandro sa kasintahan nitong si Hazel. Hayagan ang pagkagusto ni Hazel kay Alexandro noon pa man. At dahil matagal na sa politika ang pamilya ni Hazel, ay malaking oportunidad ito sa pagsabak niya sa politika. Ginamit niya ang pagkakataong yon upang siya ay makilala. Wala rin naman siyang kasintahan ng panahon yon. Sa katunayan, ay wala sa kanya kung sino man ang ipareha sa kanya ng mga magulang. Ngunit nang nakilala niya si Kiara at nalaman na sila ay may anak, ay nabago ang lahat. Umikas sa kanila ang mundo ng binata
matapos itong patarahin ng mag-ina sa safe house. Subalit si Kiara rin ang nagpaalala sa kanya na kailangan niyang harapin ang kanyang obligasyon kay Hazel na malapit niya ng mapangasawa. Yeah, right. Ikakasal na ako sa taong hindi ko mahal. Wika ni Alexandro. Pero ikakasal na kayo. Nangako ka sa kanya ng kasal. Kung iaatras mo yon, masasaktan si Ma'am Hazel. Mahal na mahal ka ni Ma'am Hazel. Hindi nakakadagdag sa pagkalalaki ang iwan sa ere ang babae. Lalo na't napangakuan mo na siya ng kasal. Pangaral naman ni Kiara. Sabi ng bibig, kabig ng dibdib. Iyon ang nararamdaman ni Kiara ng oras na yon. Paano kung sabihin kong hindi ko mahal si Hazel noon pa man? At naipit lang ako sa kasunduan. Paano kung sabihin kong ikaw ang mahal ko? Sasama ka ba sa akin para takasan ang lahat ng to? Diretsong sabi ni Alexandro. Gustong tumalo ng puso ni Kiara. Gusto niyang sagutin ng oo si Alexandro. Gusto niyang ipagsigawan na mahal niya rin si Alexandro. Ngunit wala siyang lakas ng loob. Magkaiba sila ng mundong ginagalawan. Nakita ni Kiara kung gaanong karangyang buhay na ginagalawan ni Alexandro. Malayong malayo sa mundo niya na punong-puno ng kahirapan. At kung totoo nga ang sinasabi ni Alexandro at siyang pinipili nito, alam ni Kiara sa kanyang sarili na hindi rin magtatagal ang kanilang relasyon. Dahil hindi kayang iwan ni Alexandro lahat ng karangyang kaniyang natatamasa. Ngumiti lamang si Kiara. Sir, mauna na po ako. Marami pa po akong gagawin. Tura nito at tumalikod. Naiwang mag-isa si Alexandro sa kusina. Hawak ang tasa ng kapeng lumamig na. Natulala si Alexandro. Sinundan na lang nito ng tingin si Kiara hanggang ito ay makalabas na ng kusina. Talagang tinamaan ka na sa kanya, no? Wika ni Kevin na kanina pa palang nakikinig sa kanilang usapan. So, narinig mo ang lahat? Yeah, kinda. I forgot my keys. Sabay hablot ng susi, nakalapit ni Alexandro na nasa mesa. Babalikan ko sana to, pero nakita akong seryosong pag-uusap ninyo. At dahil narinig ko naman ang umpisa, tinapos ko ng pakinggan ang lahat. So, masakit bang ma-reject? Ng taong mahal mo? Ng taong una mong sineryosong mahalin? Mapang-asar na sabi ni Kevin. Tumawa si Alexandro. Tinitigan ng itim na kape na nasa tasa. Oo, masakit. Pero hindi ako susuko. Bigla itong tumungay. Itatama ako ang lahat. Ipapakita ko kay Kiara na kaya kong ipagpalit ang lahat para sa kanya. Nang umaga rin yun ay kinausap ni Alexandro si Hazel. Magkikita sila sa restaurant na paborito ni Hazel. In-order na Alexandro lahat ng paborito ni Hazel. Kaya pagdating ni Hazel sa kanilang mesa ay tuwang-tuwa ito. What's so special about this day? Lahat ng favorite ko nasa table. Masayang sabi ni Hazel habang paupo pa lang sa mesa. Na-enjoy lang muna natin ang food. Wika ni Alexandro. Masaya namang kumain si Hazel. Mula sa appetizer hanggang sa dessert. Panay din ang kwento nito tungkol sa nalalapit nilang kasal. Mga dagdag na bisita at mga ninong at ninang na nagpipresenta. Tanging ngiti at tango lamang ang sagot ni Alexandro. Ngunit nang matapos na silang kumain ay si Alexandro naman ang nagsalita. Haze, I need to tell you something. Panimula ni Alexandro. Seryoso ang tono ng boses nito na tila may hatid na masamang balita. Kumabog bigla ang puso ni Hazel. Para bang lahat ng kanyang kinain ay natunaw bigla. Para siyang nasusuka sa kaba. Hindi niya alam kung bakit. Ano yun? Nginig na sabi ni Hazel. I cannot marry you. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa tenga ni Hazel. Pumata kaagad ang kanyang mga luha. Namula ang kanyang muka. Napahawak sa kanyang noo. Sorry, Hazel. Alam naman nating dalawa na arranged lang lahat ng to. For the sake of our families. Pero hindi ko na kaya. Kaya kung mahal mo talaga ako, pakakawalan mo ako. Ani Alexandro. Hindi naman makasagot si Hazel. Napuno ng galit ang kanyang puso. Nag-init ang kanyang tenga.
Alam niyang si Kiara ang dahilan ng lahat ng to. No! Sigaw ni Hazel. Nagulat ang lahat. Parang naging ibang tao si Hazel ng oras na yon. Hindi! Hindi ako papayag! Mariin ang bawat salita ng kanyang pagbigkas. You will marry me? Or else ipapadala ko sa impyerno si Kiara at Patricia. Banta nito. Kumunot naman ang noo ni Alexandro. Ramdam nito na seryoso si Hazel sa kanyang banta. Natakot ito para sa seguridad ng kanyang ina. Ngayon, ay nabaliktad na ang eksena. Si Alexandro naman ang nakakaramdam ng pagkabog ng dibdib na tila hindi makahinga sa galit. Ngunit anong kanyang gagawin? Sino ang kanyang pipiliin? Unti-unting umingay ang paligid, ngunit katahimikan ang bumalat sa dalawa. Naupo na muli ng maayos si Hazel. Huminga ng malalim at tinitigan si Alexandro. May ngiting mapanginis at tingin na pailalim. Now, itutuloy ba natin ang kasal? Mahinahong tanong ni Hazel. Habang nasa gitna ang pagdedesisyon ni Alexandro, ay nasa opisina naman si Lydia at si Kiara. Pinasundo niya ito sa kanyang driver. Have a seat, Iha. Wika ni Lydia. Malumanay man na hindi gusto ni Kiara ang tono ng boses ni Lydia. Nakakatakot pakinggan na animo ay may masamang binabalak. Naupo naman si Kiara matapos ay saka muli nagsalita si Lydia. My son is getting married, you know that. At dahil sa mga nangyayari, dahil sa pagdating mo, nagulo ang lahat. Huminga ng malalim si Lydia. Hindi ko alam kung anong gayumang ginamit mo sa anak ko at nagkagusto siya sa isang katulad mo na walang pinag-aralan. But anyways, here is the thing. At alam kong papayag ka sa iaalo ko sa'yo. At wala kang choice kundi ang sundin ang utos ko. Sabit ni Lydia. Napalunok naman si Kiara. Tama ang kanyang hinala. Tulad ng mga inang sakim at gahaman sa kapangyarihan, mas pipiliin ni Lydia ang kapangyarihan kaysa sa kaligayahan ng kanyang anak. Umalis ka sa mansyon. Ikaw at ang anak mo. Pumunta kayo sa malayong lugar. Wala akong pakialam kung sa dulo man ng mundo kayo pumunta. Dahil kung hindi, gagawin kong miserable ang buhay mo. At ni Alexandro. Naggulat si Kiara sa kanyang narinig mula sa mismong bibig ni Lydia. Alam ko may namamagitan na sa inyo at alam kong ikaw ang pipiliin ng anak ko. Pero ikaw, dukha ka at walang pinag-aralan. Sana gamitin mo naman yung kokote mo minsan. Maaati mo bang makita si Alexandro na dadaan sa pagiging dukha na ni minsan sa buhay niya hindi niya naranasan? At sinasabi ko sa'yo, papahirapan ko kayo hanggat buhay ako. Naiintindihan mo? Kahit sa sarili niyong anak, kaya niyong gawin yun? Ngumisi si Lydia. Oo, kaya ko. Kung yun lang ang magiging daan upang matauhan siya. Nahaharap ang dalawa sa matinding pagdedesisyon. Nalalagay sa kapahamakan sina Kiara at Patricia dahil sa pag-atras si Alexandro sa kasal. Alam ni Alexandro na kayang gawin niya ni Hazel dahil makapangyarihan sila. Mas makapangyarihan kesa sa kanya. Hindi nito alam kung anong dapat niyang piliin. Si Kiara at Patricia ngunit malalagay sa kapahamakan ng dalawa o si Hazel ngunit para na siyang binawian ng buhay. Kahit anong kanyang piliin ay may masasaktan at may maaaring mawala. Ayaw niya maging sakim ngunit paano naman ang sarili niyang kaligayahan? Gayun din si Kiara para sa kapakanan ni Alexandro. Mahal niya na si Alexandro at aminin man niya o hindi, hindi niya kayang mahirapan si Alexandro nang dahil lamang sa kanila ni Patricia. Mabuting tao si Alexandro at hindi nararapat sa kanya na mabuhay sa mundong miserable. Dumating na ang araw ng kasal. Masayang-masaya ang lahat. Punong-puno ng bulaklak ang simbahan. Dagsada ng wagagarang kotse sa labas. Tawanan at mga ngiti ang tanging makikita. Ngunit kabaligtaran yon sa namumutawin mo sa mukha ni Alexandro na nasa loob pa ng sasakyan. Bro, lalabas ka na ba o mamaya pa? Tanong ni Kevin. Bumuntong hininga si Alexandro. Mamaya na siguro pag andyan na si Hazel. Mag-iipon pa ako ng lakas para harapin sila ng may ngiti sa mukha. Sarkastiko nitong sabi sabay inom sa isang tumbler na may lamang alak.
Awang-awa na si Kevin sa kaibigan. Matapos ang araw na pagbantaan ni Hazel ang buhay na mag-ina, gumuho ang mundo ni Alexandro. Nais niya makipaglaban si Kiara at Patricia. Nag-isip na ito ng plano kung paano silang protektahan. Ngunit sa kanyang pagdating sa mansyon ay umalis na pala ang mag-ina. At malakas ang loob nito na kagagawa na naman ito ng kanyang ina. Mula ng araw na yon ay hindi na nawala sa sistema ni Alexandro ang alak. Gabi-gabi itong umiinom. Hindi na rin ito umuwi sa mansyon. Tanging sa safe house lang ito natutulog sa kwarto kung saan natutulog sina Kiara at Patricia noon. Nagagampanan pa rin naman ni Alexandro ang kanyang tungkulin. Nilunod ang atensyon sa trabaho at alak. Gusto na lang niyang makalimot. Gusto na lang niyang mawala sa mundo. Para na siyang patay na nagpupumilit na mabuhay. Wala na siyang dahilan upang bumangon sa umaga. Saksi si Kevin sa lahat ng to, gayon din si Lydia at Hazel. Ngunit mas nangingibabaw sa dalawa. Kina Lydia at Hazel ang tuwa dahil akala nila talo na si Kiara. Tumunog bigla ang telepono ni Kevin. Tumatawag si Hazel. Sinabi nitong kanina pa siya tumatawag kay Alexandro ngunit hindi ito sumasagot. Hindi kasi ito sumipot sa kanilang first look pictorial. Nawala na lang daw kasi ito bigla sa kanyang hotel room. Ngumisi lang si Alexandro at muling uminom sa kanyang tumbler. Sige, sasabihin ko. Iyon na lang ang sinabi ni Kevin. Ngunit ilang minuto na nakalipas at biglang may kumatok sa pinto ng kotse ni Alexandro. Isa sa tauhan ng pamilya ni Hazel. Pinapatawag daw ito ni Hazel sa kabilang sasakyan. Umiiyak na raw kasi ito. At nagagalit na rin ang kanyang mga magulang sa asta ni Alexandro. Sumama naman si Alexandro. Dala pa rin ang tumbler na may lamang alak. Pagpasok nito sa van kung saan lulan si Hazel, ay nakita nitong mugtong-mugto ng mga mata ni Hazel. Alexandro, ano ba? Ano bang problema? Bakit ka ba ganyan? Ako na umaasikaso ng lahat para sa wedding. Palagi na lang si Kevin ang pinapa-attend mo sa mga seminars natin. Tapos sa mismong kasal natin, ganyan ka pa. Umiiyak nitong sabi. Uminom muli si Alexandra sa kanyang tumbler. Doon ay naamoy ni Hazel ang amoy ng alak. Lalo itong naiiyak. At ngayon lasing ka pa. Alexandro, ano ba? Ngumisi si Alexandro. Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Papakasalan na nga kita, ayaw mo pa. Ginusto mo to, kaya panindigan mo. Tanggapin mo kung anong naging bunga ng ginawa niyo sa akin. Sigaw ni Alexandro at lumabas ng sasakyan. Bumalik ito sa kanyang sasakyan. Nandoon pa rin si Kevin at nakaupo sa harapan. Pagkaupo ni Alexandro ay bigla itong umiyak. Humagulhol, sumigaw. Bakit? Bakit kailangan ko mamili? Bakit? Ginawa ko naman ang lahat ng gusto nila. Bakit hindi nila ako hayaang maging masaya? Sigaw nito. Halos madurog ang puso ni Kevin sa nakikita sa kaibigan. Kaya naman isang malaking desisyon na ginawa niya para sa kaibigan. Sa probinsya ng kanyang ama, doon nanirahan sina Kiara at Patricia. Hindi nito akalaing sa kabila ng nagawa ng kanyang ama sa kanyang ina, ay may naiwan pa pala itong tubuhan at maliit na bahay. Hindi man kalakihan, ay sapat na upang sila ay mabuhay na mag-ina. Pilit daw itong itinago ng kanyang ina noon upang hindi maibenta ng kanyang ama na nalulong sa droga. Ipinagkatiwala ito ng kanyang ina sa kamag-anak ng kanyang ama. At nang sila ay pumunta sa probinsya, ay agad naman sinabi kay Kiara ang lahat ng to. Sa kabila ng lahat, mabait talaga ang Diyos sa kanyang mga anak. Tahimik na nabuhay doon sina Kiara at Patricia. Ngunit sa kabila nito, alam ni Kiara na habang buhay nang may kulang sa kanyang puso. Nasa labas ang munting bahay si Kiara at Patricia. Marunong na maglakad si Patricia. Nakikipaghabulan na ito sa mga manok at bibe ng kapitbahay. Anak, sandali lang, hintayin mo si Mama. Habol ni Kiara sa kanyang anak. Tuwang-tuwa naman si Patricia habang hinahabol siya ng kanyang mama. Hanggang sa bigla itong nakabunggo ng isang lalaki. Nakatuon lang ang tingin ni Kiara sa kanyang anak na si Patricia. Ay, ayan, may nabangka ka tuloy. Sa pagtunghay ni Kiara, isang hindi malilimutang mukha ang kanyang nakita. Alexandra, paano? Hindi na natapos si Kiara ang kanyang sasabihin. Napatakip na lang ito ng kanyang bibig. Umagos ang kanyang mga luha ng walang patid. Binuhat naman ni Alexandra si Patricia. Titig na titig si Patricia sa lalaking bumuhat sa kanya. Papa,
Wika ni Patricia na sa unang beses narinig ni Alexandro. Naluha naman si Alexandro at niyakap ang anak. Humagikik naman si Patricia at paulit-ulit na sinabi ang salitang papa. Napawi ang lahat ng sakit, galit at lungkot ni Alexandro. Bumaling ng tingin si Alexandro kay Kiara. Umiiyak pa rin ito. Hindi makalapit. Tila nasa isa silang panaginip. Kiara, andito na ako. Hindi mo na kailangang pumili. Hindi ko na rin kailangang pumili. Malaya na tayong dalawa. Wika ni Alexandro. Tumakbo si Kiara palapit kay Alexandro at niyakap ang kanyang mag-ama. Ilang sandali pa ay kumalas na si Kiara sa yakap nito sa binata. Nagtaka ito kung paano siya natagpuan ni Alexandro at paano ang kasal nila ni Hazel. Sa loob ng munting tahanan ni Kiara, isiniwalat ni Alexandro ang lahat. Sinabi ni Kevin na binalik mo sa kanya ang perang binigay ni Mom. Hindi mo ginamit pero umalis ka pa rin para sa kapakanan ko. Pati ang pagbabanta ni Mom na pahirapan tayo. Pag ikaw ang pinili ko ay sinabi rin ni Kevin sa araw mismo ng kasal ko. Aaminin ko nung umalis kayo. Hindi ko pa alam ang ginawa mo. Nagalit ako. Dahil hindi mo ko hinayaang patunayan na kaya kong iwan ang lahat para sa'yo. Na kaya kong magtiis, magkasama lang tayo. Pero naisip ko magkatulad lang din tayong dalawa. Mas uunahin ang kapakanan ng isa't isa. Tuluyan na ako nawala ng pag-asa. Hindi na rin ako nagtangkang hanapin ka dahil natatakot ako sa pwedeng gawin ni Hazel sa'yo at kay Patricia. Pero noong araw ng kasal, si Kevin ang gumawa ng paraan para magkasama tayo ulit. Matapos ibalik ni Kiara ang pera ay pinagsubaybayan ni Kevin ang mag-ina. Inalam kung saan ito pupunta at binabantayan upang makasiguro na hindi sila magagalaw ng pamilya ni Hazel. Hanggang doon na lang dapat ang gagawin ni Kevin para sa mag-ina, ngunit hindi naman matiis ni Kevin ang nangyari kay Alexandro. Kung paano nitong sirain ang kanyang buhay, ang dalamhati at lungkot nito. Lalo nang umiyak ito sa loob ng sasakyan, kaya sinabi ni Kevin ang lahat ng kanyang nalalaman. Walang pagdadalawang isip na pinuntahan ni Alexandro si Kiara gamit ang sasakyan ni Kevin. Hindi naman nagtatakang karamihan dahil nagpalit ang dalawa ng suot na damit. At na magsimula ang kasal, nagulat ang lahat ng si Kevin nang makita sa altar at sinabing wala nang kasal na magaganap. Nagulat ang lahat. Nagkagulo. Lalo ng mga magulang ni Hazel. Ngunit may sinabi si Kevin kay Hazel na nakapagpagising sa kanya sa katotohanan. Hazel, kung ikasal mo kayo ni Alexandro, kailanman hindi ka niya mamahalin. Sarili mo lang niloloko mo. Sarili mo lang ang pinahihirapan mo. Lalo mo lang sisirain ang buhay niya. Hindi kayo magiging masaya at palagi ka lang iiyak hanggang sa ikaw mismo ang magsisi sa ginawa mong to. Kaya please lang, kung mahal mo talaga siya, hahayaan mo siyang maging masaya. Wika naman ito. Kaya naman mismo si Hazel na ang bumitaw at umako ng lahat ng kasalanan. Nagulat si Kiara sa kanyang mga nalaman. Hindi nito akalaing sa huli, siya pa rin ang pipiliin at magiging sila pa rin ang lalaking kanyang minahal. Bumalik si Alexandra sa probinsya, tinapos ang kanyang termino at pagkatapos noon ay pinakasalan at namuhay na sila ni Kiara ng magkasama. Nahimik at masaya, silang tatlo, sina Alexandro, Kiara at Patricia. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!